Nang sandaling yumuko si manugang ko sa counter at direkta akong tiningnan sa mata, sinabing, sige na. Kung matapang ka, umalis ka. Hindi ka tatagal ng 1 linggo nang wala kami. May isang bagay sa kalooban ko na matagal ng tahimik ang biglang nabasag. Pero hindi ako sumigaw at hindi ako nakipagtalo. Simplo kong inilapag sa counter, ang susi ng bahay na pinaghirapan kong itayo habang nakatayo si Miguel sa likod niya, nagkukunwaring hindi nakikita ang kahihiyang nagbabaga sa aking mukha. Pagkatapos, lumabas ako ng walang maleta, walang plano, at hindi lumingon. Pagsikat ng araw, nagsimula na ang mga tawag. Una, mula kay Miguel, tapos, mula kay Sofia, at mula sa mga numerong di ko kilala. Pagsapit ng tanghali, nanginginig na ang boses niya. Pagsapit ng gabi, ang mismong pakbos, ni Miguel ang tumatawag sa akin, nagtatanong kung totoo raw bang ginawa ko ang sinasabi nila. At kinabukasan ng umaga, ang bank manager, na ang nagmamakaawa na pumunta ako agad sa bangko. Iyon ang sandali ng matanto nila ang katotohanan. Masyado nilang itinulak sa bingit ang maling matanda. Akala nila, umaasa ako sa kanila. Akala nila, mahina ako. Akala nila, guguho ako ng wala ang mumo mula sa kanila. Ngunit ang hindi nila alam, ang hindi man lang nila sinubukang itanong, ay ang buong pundasyon ng komportable nilang munting imperyo, bawat bahay, bawat account, bawat kontrata, bawat pribilehiyo na ipinagyayabang nila na tila pag-aari na nila ang mundo ay nakatayo sa pangalan ko. At sa wakas, nagpasya akong tigilan na ang pagdadala sa kanilang lahat. Kung sasamahan mo ako hanggang sa huli, lubos mong mauunawaan kung paanong ang isang tahimik na ama, na biyudo ay ginawang abo ang kanilang kayabangan, at nabawi ang buhay, na inakala nilang maaagaw nila sa akin. Ang pangalan ko ay Benedicto Ben Garcia. 72 taong gulang ako, isang retiradong inhinyero sibil, na gumugol ng 45 taon sa pagdisenyo ng mga planta ng tubig sa buong Luzon. Sabi ng asawa kong si Elena, may kakayahan ka talagang gumawa ng mga bagay na tumatagal. Pumanaw siya 2 taon na ang nakalipas. Simula noon, natutunan ko na may ilang bagay, gaano man kahusay mong itayo, ay maaari pa ring gumuho mula sa loob. Ang gabing nagbago ang lahat ay nagsimula lang tulad ng karaniwan. Lumipat ako sa bahay ni Miguel at ng asawa niyang si Sofia pagkatapos ng libing ni Elena, sa paniniwalang nagmula sa pagmamahal ang kanilang paanyaya. Sa loob ng 2 taon, sinubukan kong maging kapaki-pakinabang, nagluluto, nagmamaneho sa apo kong si Isay papuntang paaralan, nag-aayos ng mga sirain sa bahay. Ngunit sa kung saan, ang pasasalamat ay naging pag-aakala. At ang pag-aakala ay lumamig ng husto. Noong gabing iyon, nakatayo ako sa harap ng kalan at naghahanda ng hapunan habang nagse-scroll si Sofia sa telepono niya sa hapagkainan. Medyo mabagal na akong kumilos ngayon, pero ipinagmamalaki ko ang mga inihanda kong pagkain. Tinuruan ako ni Elena ng mga resipe niya bago siya tuluyang manghina. Ang pagluluto ng mga ito ay tila pagpapanatiling buhay sa isang maliit na bahagi niya. Tigang na naman ang manok, sabi ni Sofia nang hindi man lang nakatingin. Hindi ako sumagot. Natutunan ko na kapag sumasagot ako, lalo lang lumalala ang sitwasyon. Pumasok si Miguel galing sa sala, nagluwag ng kurbata. Hinalikan niya si Sofia sa pisngi at tumingin sa akin. Mabango, tay. Mas mabango sana kung sinunod niya ang receipt, bulong ni Sofia. Tahimik akong naghain ng mga plato sa mesa. Si Isay, 16 taong gulang, tahimik na nagmamasid, umupo ng walang kibo. Ang itim niyang buhok ay kay Sofia, pero ang mga mata niya ay kay Lola Elena, ang uri ng matang mas maraming nakikita kaysa sa ipinapakita. Kumain kami sa halos katahimikan. Habang kumakain, bumuntong hininga si Sofia at itinulak ang plato niya. Ben, kailangan kitang kausapin tungkol sa isang bagay. Tumingala ako, huminto ang tinidor ko sa ere. 2 taon ka na rito, patuloy niya, ang boses niya ay nagtataglay ng nakasanayan niyang tono na ginagamit niya kapag gusto niyang magtunog makatwiran. At sa totoo lang, naging mahirap ito. Kumukuha ka ng espasyo. Pinababagal mo ang lahat. Kalahati ng araw ko ay naglilinis lang dahil sa mga ginagawa mo. Hindi komportableng gumalaw si Miguel. Sofia, wag na. Mike, kailangang may magsabi nito. Humarap siya sa akin ng direkta, ang kanyang mga mata ay walang emosyon at malamig. Wala kang silbi rito. Halos hindi ka na makapagluto. Nakakalimutan mo ang mga bagay-bagay, at sa totoo lang, pinapaliit mo ang bahay na ito dahil sa pagiging narito mo. Tumama ang mga salita tulad ng batong inihulog sa tahimik na tubig. Naramdaman kong napatigil si Isay sa tabi ko, ngunit pinanatili kong matatag ang tingin ko sa mukha ni Sofia. Kung ganyan ka kasama ang loob, mahina kong sinabi. Siguro dapat na akong umalis. Tumawa siya isang matalim, mapang-uyam na tunog na umalingaunggaw, sa mga pader na tinulungan kong pinturahan 3 tag-araw na ang nakalipas. Sige, umalis ka kung matapang ka. Hindi ka tatagal ng 1 linggo nang wala kami. Tiningnan ko si Miguel, naghihintay, umaasa. Siguradong may sasabihin ang sarili kong anak, pero tinitigan lang niya ang kanyang plato, mahigpit ang panga, tumangging salubungin ang aking mga mata.
Ang katahimikan na iyon, ang kanyang katahimikan ay mas masakit kaysa sa anumang nasabi ni Sofia. Ito ang katahimikan ng isang lalaking matagal nang pumili ng panig at walang lakas ng loob na aminin ito. Naalala ko si Elena noong sandaling iyon, ang salitang ibinulong niya sa akin sa ospital, ang manipis at maputla niyang kamay sa palad ko. Ben, huwag mong pakawalan ang susi ng safe deposit box. Huwag mong pagkatiwalaan ang lahat ng nakikita mo, hindi ko iyon naintindihan noon. Sobra akong nalunod sa kalungkutan para marinig ang babala sa likod ng kanyang mga salita. Ngayon, naiintindihan ko na. Walang salita, tumayo ako sa mesa. Inabot ko ang bulsa ko, kinuha ang susi ng bahay na dinala ko sa loob ng 2 taon, at dahan-dahan itong inilapag sa mesa, sa tabi ng kalahati kong hapunan. Ang maliit na click ng metal sa kahoy ay tila mas malakas kaysa sa inaasahan. Ben, huwag kang magdrama, sabi ni Sofia, umiikot ang mga mata. Naglakad ako patungo sa pintuan sa harap, matatag ang mga yapak ko, mas kalmado ang puso ko kaysa sa loob ng maraming buwan. Sa likod ko, narinig ko ang bulong ni Isay, Lolo. Ngunit hindi ako lumingon. Hindi pa. Nang hawakan ko na ang doorknob, sumigaw si Sofia sa huling pagkakataon, ang kanyang boses ay nanginibabaw sa tagumpay. Ito na ang bahay ko ngayon. Huminto ako, bahagyang lumingon. At ngumiti. Talaga ba? Ang tanong ay nakabitin sa hangin, simple at tahimik. Ang ngisi ni Sofia ay bahagyang natinag, ang pagkalito ay kumislap sa kanyang mukha tulad ng anino na dumadaan sa tubig. Ngunit bago siya nakasagot, lumabas ako sa pintuan at sa malamig na hangin ng gabi. Nilamon ako ng gabi at hinayaan ko lang. Pinanood siya ni Sofia na umalis, tumatawa pa rin. Hindi niya alam na ang mga susing kinutya niya ay malapit nang magbukas sa pinakamasamang bangungot niya. Nagmaneho ako sa magdamag ng walang patutunguhan, hinayaan ang madilim na kalsada na dalhin ako kung saan nila gusto. Ang mga headlights ay humawi sa kadiliman, nagpapaliwanag lang ng walang laman na aspalto at paminsan-minsang reflector. Matatag ang aking mga kamay sa manibela, mas matatag kaysa sa loob ng maraming buwan. May kakaibang kalinawan na dumarating kapag sa wakas ay tumigil ka na sa pagkukunwari, kapag binitiwan mo na ang pag-asa na magbabago ang mga tao. Gumugol ako ng 2 taon sa paghihintay kay Miguel na ipagtanggol ako, naghihintay kay Sofia na lumambot, naghihintay sa isang bagay na hindi kailanman darating. Nang magsimulang sumikat ang araw, nakita ko ang sarili ko na nakaparada sa labas ng bahay na itinayo namin ni Elena 38 taon na ang nakalipas. Hindi pa ako nakapunta rito simula nang lumipat ako kina Miguel at Sofia. Ang damuhan ay malago. Ang pintura sa mga bintana ay nag-umpisa ng magbalat, ngunit ang istruktura mismo ay nakatayo ng eksakto tulad ng dinisenyo namin, matibay, naghihintay. Matagal akong umupo sa sasakyan, pinapanood ang liwanag ng umaga na gumagapang sa mga pader na pamilyar bago ako tuluyang lumabas at naglakad patungo sa pintuan sa harap, kasya pa rin ang susi. Nagkikriyak pa rin ang mga bisagra sa parehong lugar. At nang pumasok ako, ang hangin ay bahagyang amoy cedar, at alikabok, at may iba pa, isang bagay na parang si Elena mismo, na panatili sa katahimikan. Hindi ko alam noon, ngunit habang binubuksan ko ang pintuan sa aking nakaraan, natuklasan ni Sofia ang isang katotohanan na wawasak sa kanyang kinabukasan. Gumising siya noong umaga na iyon na masigla. Ayon sa nalaman ko kalaunan kay Isay, ginugol ni Sofia ang unang oras pagkatapos ng almusal sa pakikipag-usap sa mga kaibigan, tumatawa tungkol sa kung paano niya sa wakas na pagtagumpayan na mawala ang matanda. Nag-usap siya na parang ako ay isang piraso ng muebles na dinonate niya sa kawanggawa, isang abala na sa wakas ay natanggal. Ang boses niya ay nangingibabaw sa bahay, maliwanag at matagumpay, habang tahimik na nakaupo si Miguel sa kitchen table, nagkukunwaring nagbabasa ng pahayagan. Sabi ko sa kanya umalis. At umalis nga siya, sabi niya sa telepono, ang tawa niya ay matalim at kontento sa sarili. Maniwala ka ba? 2 taon akong naglakad ng patago sa paligid ng lalaking iyon, at ang kailangan lang ay isang tapat na usapan. Si Mike? Walang silbi, syempre, pero ano pa ba ang bago? Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, ibinaling niya ang atensyon niya sa mas praktikal na mga bagay. Ngayong wala na ako, gusto niyang tiyakin na lahat ay maayos na nakasiguro. Nagsimula siyang maghanap sa filing cabinet, sa home office, naglalabas ng mga folder at dokumento, naghahanap ng mga titulo ng ari-arian at account statement. Ang nakita niya ang nagpatigil sa kanya. Ang bahay, ang mismong bahay na inaangkin niya bilang kanya, ay nakarehistro ng buo sa pangalan ko. Benedicto Garcia, nag-iisang may-ari. Ang mortgage ay nabayaran na 2 taon na ang nakalipas, at walang tala na idinagdag si Miguel sa titulo. Mike. Sigaw niya. Tumakbo siya, hawak pa rin ang tasa ng kape niya. Ano? Anong problema? Ibinigay niya sa kanya ang mga papel. Ang mukha niya ay namumutla sa hindi paniniwala. Alam mo ba ito? Alam mo bang pag-aari ng tatay mo ang bahay na ito? Tinitigan ni Miguel ang mga dokumento, ang ekspresyon niya ay nagbago mula sa pagkalito patungo sa isang bagay na halos kahihiyan.
akala ko, nasa titulo tayo. Si Mama ang nag-asikaso niyan, lahat ng lumipat tayo. Sabi niya, lumunok siya ng mariin. Sabi niya inasikaso na ang lahat, na hindi na natin kailangang mag-alala sa paperwork. Sinira ni Sofia ang natitirang mga file, nang may pagmamadali. Ang mga kotse, parehong nakarehistro sa pangalan ko. Ang joint bank account, na inakala niyang may access, siya. Isa pala iyong secondary account na itinayo ko para sa mga gastos sa bahay na may balanse na mas mababa sa 13,000. 170,000. Ang totoong mga account, ang mga itinayo namin ni Elena sa loob ng 4 na dekada ng maingat na pag-iipon, ay hindi nagalaw at hindi maaabot. At pagkatapos, natagpuan niya ang dokumento na nagpalamig sa kanyang dugo. Ito ay isang probisyon mula sa isang living trust, nakatala sa formal na legal na wika, ngunit sapat na malinaw para maintindihan ng sinuman. Pinahihintulutan si Miguel Garcia at ang kanyang asawa na manirahan sa ari-arian na matatagpuan sa 4554 Mayo Maple Ridge Drive bilang mga bisita, hindi mga nangungupahan. Ang pribilehiyong ito sa paninirahan ay maaaring bawiin anumang oras ni Benedicto Garcia sa loob ng 3 araw na nakasulat na abiso. Ang kaayusan na ito ay hindi bubuo ng anumang legal na pangungupahan o pag-aari. Si Elena ang sumulat nito. Si Elena ko, nang umingiti sa lahat at hindi kailanman nagtaas ng boses, na nagdadala ng cookies sa mga kapitbahay at nagboboluntaryo sa simbahan. May nakita siya kay Sofia na masyado akong bulag para makilala at naghanda siya para rito. Sa aming lumang bahay, tumayo ako sa sala, napapalibutan ng mga alikabok na lumulutang sa liwanag ng umaga, lahat ay eksakto tulad ng iniwan namin. Ang reading chair ni Elena sa tabi ng bintana, ang bookshelf na inayos niya ayon sa kulay dahil sabi niya ay nakakapagpasaya sa kanya, ang maliit na kahoy na kahon sa ibabaw ng mantel kung saan niya itinatago ang kanyang pinakamahalagang bagay. Naglakad ako patungo sa silid tulugan at binuksan ang aparador. Sa likod ng mga winter coats niya na itinulak sa pinakadulo, naroon ang fireproof safe na binili namin 20 taon na ang nakalipas. Naalala ng mga daliri ko ang kombinasyon ng hindi na kailangang balikan ng isip ko. Anniversary namin. Birthday niya. Ang taon ng ipanganak si Miguel. Sa loob, sa ilalim ng mga papel ng seguro at ang titulo sa bahay na ito, nakakita ako ng isang selyadong sobre, cream-colored, ang papel, ang uri na ginagamit ni Elena para sa mahahalagang liham. Sa harap, sa kanyang magandang sulat kamay ay nakasulat ang mga salita, buksan mo lang kapag kailangan mong protektahan ang sarili mo. Hinawakan ko ito ng matagal, nararamdaman ang bigat ng anumang naghihintay sa loob. 2 taon nang wala si Elena, ngunit sa paanuman ay narito pa rin siya, nagbabantay pa rin sa akin, isang hakbang pa rin ang nauuna sa mga taong nagnanais na mapahamak ako. Nanginginig ang mga kamay ni Ben habang binubuksan niya ang selyo. Alam ni Elena. Palagi niyang alam. Ang sobre ay tila mas mabigat kaysa sa inaasahan. Dinala ko ito sa art reading chair ni Elena sa tabi ng bintana at dahan-dahang umupo. Ang liwanag ng umaga ay nagpapainit sa aking mukha tulad ng dati nitong pagpapainit sa kanya. Sandali kong idinikit ito sa aking dibdib, nilalanghap ang bahagyang amoy ng cedar na nakakapit pa rin sa lahat ng bagay sa bahay na ito. Pagkatapos, ipinasok ko ang daliri ko sa ilalim ng selyo at binuksan ito. Sa loob ay 3 pahina ng sulat kamay ni Elena. Ang parehong magandang sulat na ginamit niya sa pagsusulat ng mga grocery list, birthday card, at love notes na itinago sa lunchbox ko sa loob ng 40 taon. Ngunit ang mga salitang ito ay iba. Ang mga salitang ito ay may bigat na hindi ko inaasahan. Aking pinakamamahal na Ben, nagsimula ang liham. Kung binabasa mo ito, nangyari ang kinatatakutan ko. Humihingi ako ng paumanhin na hindi ko nasabi sa iyo habang buhay pa ako. Direktahan mo siyang kakaharapin at masisira ang lahat. Masyado kang tapat na minsan ay hindi nakakabuti sa iyo. Iyan ang isa sa mga bagay na pinakamamahal ko sa iyo at ang dahilan kung bakit kailangan kitang protektahan ng palihim. Tumigil ako sa pagbabasa. Sobrang sumikip ang lalamunan ko na hindi ako makahinga. Napakalinaw ng boses ni Elena sa mga salitang ito, buhay na sa isang imposible sandali, nakalimutan ko na wala na siya. Pinuwersa ko ang sarili kong magpatuloy. Pinapanood ko si Sofia simula nang makipag-date siya kay Miguel. May isang bagay sa kanya na hindi tama sa akin. Ang paraan ng pag-aaral niya sa pamilya namin bago siya sumali. Ang paraan ng pagtatanong niya tungkol sa pananalapi na hindi dapat maisip itanong ng isang dalagang in love. Ang paraan ng pagtingin niya sa iyo kung minsan, kapag akala niya ay walang nakakakita. Hindi may pagmamahal, Ben, kundi may kalkulasyon. Kaya, may ginawa akong hindi ko sinabi sa iyo. Kumuha ako ng isang pribadong investigador. Nagsimulang manginig ang mga kamay ko. Si Elena, ang aking maamo at mapagtiwalang Elena, ay kumuha ng taong mag-iimbestiga sa asawa ng aming anak.
Ang babaeng nagbe-bake ng cookies para sa fundraiser ng simbahan at nag-oorganisa ng mga pagpupulong ng Tant Neighborhood Watch ay nagsasagawa pala ng sarili niyang tahimik na investigasyon sa loob ng maraming taon. Ang manugang natin ay hindi siya ang pinapakita niya. Ang totoo niyang pangalan ay Vina De La Rosa. 8 taon na ang nakalipas sa Arizona, inimbestigahan siya sa kasong undue influence sa isang matandang lalaki na nagngangalang Gerald Patterson. Siya ay 78 taong gulang, isang retiradong propesor na walang anak at may katamtamang ari-arian. Nakipagkaibigan si Sofia Vine sa kanya sa isang community center. Sa loob ng 18 buwan, nakumbinsi niya itong baguhin ang kanyang huling habilin na nagngangalan sa kanya bilang nag-iisang tagapagmana, namatay siya 6 na buwan pagkatapos. Sinubukan ng malalayong kamag-anak niya na tutulan ang pamana na sinasabing minanipula niya ang isang mahinang matanda, ngunit hindi nila napatunayan ang anuman sa korte. Kinuha niya ang pera, pinalitan ang pangalan, at lumipat sa Luzon. Pagkalipas ng 2 taon, nakilala niya si Miguel, ibinaba ko ang liham dahil hindi ko na makita ang mga salita dahil sa luha ko. Ang padron ay napakalinaw na ngayon, nakakakilabot na malinaw. Hindi umibig si Sofia kay Miguel. Pinili niya lang siya, pinili kami, sa parehong paraan na pinili niya si Gerald Patterson. Kami ang susunod niyang target at naglalaro siya ng long game mula pa sa simula. Pinunasan ko ang mga mata ko at kinuha ulit ang liham. Inihanda ko ang lahat kasama ng isang abogada na si Attorney Cynthia Pineda. Dalubhasa siya sa batas ng matatanda at nakakita na ng mga kaso na tulad nito noon. Ibinigay ko sa kanya ang mga kopya ng mga file ng investigasyon at magkasama naming itinayo ang mga legal na proteksyon na hindi kayang galawin ni Sofia. Ang bahay, ang mga account, ang trust lahat ay nakabalangkas upang manatili kang may kontrol anuman ang subukan niya. Tawagan mo si Cinch kapag handa ka na. Inaasahan niyang makarinig mula sa iyo kahit tumagal pa ng mga taon, mayroon pa. Isinama ni Elena ang mga detalye tungkol sa balangkas ng trust, tungkol sa probisyon na nagtatalaga kina Miguel at Sofia bilang mga bisita sa halip na mga nangungupahan, tungkol sa mga bank account na tahimik na inilayo sa anumang maa-access nila. Nagtayo siya ng isang muog sa paligid ko habang nagkukunwaring wala ng iba kundi isang namamatay na babaeng nagpapaalam. At pagkatapos, malapit sa ibaba ng pangalawang pahina, isang linya ang nagpatigil sa puso ko, may isa pa akong itinago, Ben. Sa iyong woodworking shed, sa ilalim ng lumang workbench kung saan tayo dating umuupo tuwing gabi ng tag-araw. Huwag mo itong hanapin hanggang sa talagang kailangan mo. Malalaman mo kung kailan ang tamang oras. Iyan ang patunay na tatapos sa kanya kung sakaling dumating ang sandali, mas maikli ang 3 pahina, mas personal. Isinulat ni Elena kung gaano niya ako kamahal, kung gaano siya proud, sa buhay na itinayo namin, kung gaano siya humihingi ng paumanhin na hindi siya nagtagal upang protektahan ako ng personal. Isinulat din niya si Miguel, hindi may galit, kundi may partikular na kalungkutan ng isang ina na alam niyang naligaw ang kanyang anak sa impluensya ng iba. Patawarin mo siya kung kaya mo, isinulat niya. Hindi niya nakikita kung sino siya. Nakakabulag ang pag-ibig kong minsan. Pero ikaw, mahal ko, hindi ka kailanman nabulag sa akin. Nakita mo kung sino talaga ako mula sa unang araw na nagkakilala tayo at minahal mo pa rin ako. Kaya alam kong makakaligtas ka rito. Kaya alam kong mananalo ka, maingat kong tinitiklop ang liham at idinikit sa aking dibdib. Pagkatapos, ginawa ko ang isang bagay na hindi ko pa ginawa simula ng araw na inilibing namin siya. Umiyak ako. Hindi mahihinang luha, kundi malalalim na hikbi na nanggaling sa isang lugar na kinandado ko sa loob ng 2 taon. Umiyak ako para kay Elena, para sa kanyang tapang, para sa laban, na nilabanan niya ng mag-isa habang kinakain ng kanser ang kanyang katawan. Umiyak ako para sa sarili ko, para sa panganib na hindi ko nakita, para sa anak na nalayo ng sobra sa lalaking pinalaki ko. Nang tumigil na ang mga luha, may naramdaman akong hindi ko pa naramdaman sa matagal na panahon, layunin. Kinuha ko ang telepono ko at dinayal ang numero na isinulat ni Elena sa ibaba ng liham. Tumunog ito ng 2 beses bago sumagot ang isang babae. Ang boses niya ay kalmado at propesyonal. Ito si Attorney Cynthia Pineda. Ang pangalan ko ay Benedicto Garcia, sabi ko. Sabi ni Elena, tawagan kita. Handa na ako. Nagkaroon ng paghinto at nang magsalita ulit si Attorney Cinch, nagbago ang boses niya, mas matalim na ngayon, halos sabik. Ben, mas marami pa ang inihanda ng asawa mo kaysa sa iniisip mo. Magkita tayo bukas. Panahon na para tapusin ang sinimulan niya. Habang natutuklasan ko ang lalim ng proteksyon ni Elena, ang bahay na iniwan ko ay nahuhulog sa gulo. Nalaman ko ang lahat ng ito kalaunan kay Isay, na nagsabi sa akin ng lahat ng may tahimik na katumpakan ng isang taong nagmamasid at naghihintay ng tamang sandali para magsalita. Kinabukasan pagkatapos kong umalis, tanghali na nagising si Sofia. Walang amoy ng kape, walang almusal na umiinit sa kalan, walang tunog ng ibang taong kumikilos na sa bahay.
Nagtungo siya sa ibaba, umaasang makahanap ng nakahanda, ngunit nakita niya ang malamig na kusina at isang walang laman na coffee pot. Sa loob ng 2 taon, ako ang nagsisimula sa bawat araw, nagtatakda ng timer, ng kape, naghahanda ng mga pagkain, tinitiyak na maayos ang takbo ng bahay. Naging automatiko ito na walang sino man ang nakapansin hanggang sa huminto ito. Naiwan si Isay sa bus. Nang wala ako roon para gisingin siya ng maaga at magmaneho kapag nahuli siya, natagpuan niya ang sarili na stranded, sa driveway, pinapanood ang dilaw na bus na nawawala sa kanto. Si Sofia, nakasuot pa rin ng pawn robe, at galit na galit tungkol sa sitwasyon ng kape, tumangging magmaneho sa kanya. Kinailangan ni Miguel na kanselahin ang una niyang meeting para dalhin si Isay sa paaralan, dumating siya 20 minuto pagkatapos tumunog ang bell. Nakakatawa ito, bulong niya habang bumalik sa driveway. Paano gumuho ang lahat sa isang gabi? Pero iyon pa lang ang simula. Pagsapit ng tanghali, natuklasan ni Sofia na hindi pa nabayaran ang singil sa kuryente. Ang DOM automatic payment ay naka-set up sa pamamagitan ng isang account, sa pangalan ko, isang account, na wala siyang access. Tumawag siya sa power company, nang nagpa-panic, ngunit sinabihan lang siya na hindi siya authorized na gumawa ng mga pagbabago sa account. Sumunod na nawalan ng internet, nakatali sa parehong sistema ng pagbabayad. Pagkatapos, dumating ang abiso sa singil sa tubig na may markang babala tungkol sa pagkansela ng serbisyo. Umuwi si Miguel ng maaga, nakita si Sofia na naglalakad sa sala, nakadiin ang telepono sa tainga niya, sumisigaw sa isang customer service representative na hindi makakatulong sa kanya. Nakaupo si Isay sa hagdan, tahimik at nagmamasid, ginagawa ang kanyang homework, na parang wala lang ang kaguluhan sa paligid niya. Sinadya niya ito, sigaw ni Sofia, pagkatapos niyang ibaba ang telepono. Sinadya ng mapaghiganting matandang iyon na itayo ito para parusahan tayo. Alam niya eksakto kung ano ang mangyayari kapag umalis siya. Kinuskos ni Miguel ang kanyang sentido. Sofia, hindi niya iyon pwedeng malaman. Siyempre, alam niya. Lahat ay dumadaan sa pangalan niya, sa mga account niya, sa kanyang mahal na maliliit na sistema. Kinokontrol niya tayo sa buong panahong ito, at hindi man lang natin napagtanto. May isang bagay sa mukha ni Miguel noon, isang kislap ng pagdududa na napansin ni Isay, kahit hindi napansin ng kanyang ina. Naglakad siya patungo sa filing cabinet, sa office, at nagsimulang maglabas ng mga dokumento, ang parehong mga sinira ni Sofia kanina. Matagal niyang pinag-aralan ang mga ito, ang kanyang ekspresyon ay naging mas madilim sa bawat pahina. Paano kinontrol ni tatay ang lahat ng hindi natin alam? Tanong niya sa wakas. Mahina ang boses. Ang bahay, ang mga utilities, ang seguro sa 2 kotse, wala man lang pangalan ko. 5 taon na tayong nakatira rito, at hindi man lang ako nag-isip na tingnan. Inagaw ni Sofia ang mga papel sa kanyang mga kamay. Dahil ang nanay mo ang nag-asikaso ng lahat, at pagkatapos ay kinuha ng tatay mo, sinadya nilang panatilihin tayong umaasa. Isa itong power play, Mike. Palagi itong power play. Ngunit hindi mukhang kumbinsido si Miguel. Mukha siyang isang lalaki na katatapos lang matanto na ang pundasyon sa ilalim ng kanyang mga paa ay hindi pala kasing tibay ng pinaniniwalaan niya. Pinanood ito ni Isay mula sa kanyang pwesto sa hagdan. Nasa kanya ang talento ng kanyang lola Elena sa pagmamasid, ang kakayahang umupo ng tahimik at i-absorb, ang lahat habang nagkukunwari na nakatuon sa ibang bagay. Nakita niya ang panik sa mga mata ng kanyang ina, ang pagkalito sa postura ng kanyang ama, at nagsimula siyang maunawaan ang isang bagay na tila hindi nila maintindihan. Si Lolo Ben ay hindi pala pabigat. Siya ang nagpapatatag sa lahat. Noong gabing iyon, pagkatapos nilang mapagod sa pagtatalo at maagang matulog, dahan-dahang bumaba si Isay para kumuha ng isang basong tubig. Nasa kalagitnaan na siya ng kusina nang marinig niya ang boses ng kanyang ina na nanggagaling sa sala, mahina, bumubulong sa telepono. Idiniin ni Isay ang sarili sa dingding at nakinig. Huwag kang mag-alala, sabi ni Sofia. Tantrum lang siya. Babalik din ang matanda sa loob ng 1 linggo. Wala siyang ibang mapupuntahan at masyado siyang mayabang para aminin na kailangan niya tayo. Isang paghinto. Oo, alam kong mas tumatagal kaysa sa plano natin, pero kapag namatay siya, magiging atin na ang lahat. Ang bahay pa lang ay nagkakahalaga na ng mahigit 40 milyon. Kailangan lang nating maging matiyaga. Tumigil ang puso ni Isay. Nanatili siyang nakatulala sa dilim, nakasandal ang likod sa malamig na dingding, sinusubukang iproseso ang katatapos lang niyang marinig. Hindi nababagabag ang kanyang ina na umalis si Lolo. Nababagabag siya na hindi pa ito namamatay. Kumilos si Isay ng instinct, tahimik siyang umatras sa kanyang silid. Binuksan niya ang kanyang telepono nang nanginginig ang mga daliri at nag-navigate sa Family Cloud account, ang account na hindi alam ng kanyang mga magulang na maa-access niya. Automatikong nag-sync ang mga text message ng kanyang ina na nakaimbak ng walang kaalaman ni Sofia.
Nag-scroll si Isay sa mga kamakailang pag-uusap hanggang sa makita niya ang isang contact na naka-save lang bilang VS. Ang mga mensahe ay clinical, parang negosyo, ganap na walang init na mahusay na isinasagawa ni Sofia sa publiko. Wala na ang matanda. Ang isang mensahe ay nabasa. Ngayon, maghintay tayo na mamatay siya. Ang bahay pa lang ay nagkakahalaga na ng A40M. Ang isa pa, huwag mong madaliin. Matagal na tayong naghintay. Ang ilang taon pa ay hindi mahalaga. At sa wakas, kapag nagmana na si Mike, maaari na tayong mag-cash out. Panatilihin mo lang siyang masaya hanggang noon. Kinuha ni Isay ang mga screenshot ng lahat. Hindi pa niya alam kung ano ang gagawin niya sa mga ito. Alam lang niya na may malaking mali at na ang kanyang lolo lang ang tanging tao na maaaring makapagpaliwanag nito. Ipinikit niya ang mga mata niya, umalingaw-ngaw ang mga salita ng kanyang ina sa kanyang ulo. Katatapos lang niyang marinig ang katotohanan na hindi niya kailanman gustong paniwalaan. Si Attorney Cynthia Pineda ay nakatira sa isang katamtamang Victorian house sa labas ng bayan. Ang uri ng lugar na mukhang nakasaksi na ng 100 taon ng mga lihim at naitago ang bawat isa. Dumating ako ng 10 ng umaga, ginugol ang isang gabing walang tulog sa pagbabasa at pagbabasa ulit ng liham ni Elena hanggang sa lumabo ang mga salita. Ang babaeng sumagot sa pintuan ay matangkad at may kulay pilak na buhok, may matatalim na mata na sumuri sa akin sa isang tingin. Siya ay 68 taong gulang, nalaman ko kalaunan, isang retiradong elder law attorney, na gumugol ng kanyang karera sa pagprotekta sa mga taong tulad ko, mula sa mga taong tulad ni Sofia. Ben, sabi niya, hindi bilang tanong. Inaantay ko ang tawag na ito sa loob ng 2 taon. Tuloy ka. Ang opisina niya ay nasa likod ng bahay, isang silid na may linya ng mga aklat ng batas at mga filing cabinet at mga nakarami na litrato ng mga kliyente, kadalasan ay mga matatandang mag-asawa, ngumingiti ng may pasasalamat. Sinenyasan niya akong umupo sa isang lumang leather chair, sa tapat ng kanyang desk, pagkatapos ay nagbuhos ng 2 tasa ng kape nang hindi nagtatanong kung gusto ko. Nagkakilala kami ni Elena, 15 taon na, ang nakalipas sa isang fundraiser ng women's shelter, nagsimula si Attorney Cinch, umupo sa sarili niyang upuan. Nagboboluntaryo siya sa kusina at nagbibigay ako ng talk tungkol sa financial abuse sa mga pamilya. Naging magkaibigan kami agad. May paraan siya ng pagtingin sa mga tao, Ben, talagang nakikita sila. Sa palagay ko, mas alam mo iyan kaysa sa sinuman. Tumango ako, hindi pinagkakatiwalaan ang aking boses. 3 taon na ang nakalipas, lumapit siya sa akin na may mga alalahanin tungkol sa manugang mo. Sa simula, akala ko ay masyado lang siyang overprotective. Madalas ganoon ang mga biyenang babae, pero hindi si Elena ang uri na mag-aalala ng walang dahilan, kaya sumang-ayon akong tingnan ito. Nagbukas si Attorney Cinch ng the drawer at kinuha ang isang makapal na Doc Manila folder. Ang natuklasan ko ang nagpabago sa lahat. Inilabas niya ang folder sa desk. Binuksan ko ito ng may mga kamay na kumalma ng magdamag at nakita ko ang sarili ko na nakatitig sa isang litrato ng mas batang Sofia. Ibang buhok, mas malambot na mga tampok, ngunit walang duda na iyon ang parehong babae. Sa ilalim ng litrato ay isang pangalan, Vina de la Rosa. Ang tunay niyang pangalan, sabi ni Attorney Cinch. Pinalitan niya ito ng legal 6 na taon na ang nakalipas, pagkatapos lumipat mula Arizona patungo sa Luzon. Ang timing ay hindi nagkataon. Ibinuklat ko ang pahina at nakita ang mga dokumento ng korte, mga ulat ng pulisya, mga newspaper clippings. Ang kuwento na sinasabi nila ay nagpabaliktad sa sikmura ko. 8 taon na ang nakalipas, nakipagkaibigan si Vina de la Rosa sa isang retiradong propesor na nagngangalang Gerald Patterson. Siya ay 78, bagong biyudo, walang anak. Nakilala niya ito sa isang community center, kung saan siya nagboboluntaryo, pamilyar ba? Sa loob ng 11 buwan, lumipat siya sa bahay nito bilang isang teen caregiver. Sa loob ng 2 taon, siya na ang nag-iisang beneficiary ng ari-arian nito. Namatay siya pagkatapos at nagsampa ng kaso ang kanyang malalayong kamag-anak na nag-aangkin ng undue influence at elder financial exploitation. Anong nangyari? Ibinasura ang kaso. Hindi nila napatunayan na may ginawa siyang ilegal, kundi moral na kasuklam-suklam lang. Kinuha ni Vina ang kanyang pamana, pinalitan ang kanyang pangalan sa Sofia, at naglaho. Pagkalipas ng 2 taon, lumabas siya sa Luzon, kung saan nagkataon lang na nakilala niya ang isang kaakit-akit na batang arkitekto na nagngangalang Miguel Garcia sa isang coffee shop. Ang boses ni Attorney Cinch ay walang emosyon, clinical. Hindi nagkaroon ng pagkakataon ang anak mo. Nag-research siya tungkol sa pamilya ninyo bago pa siya nakipag-usap sa kanya. Alam niya ang tungkol sa bahay, sa mga ipon, sa katatagan. Pinili niya ito sa paraang pinipili ng isang pian predator, ang biktima. Isinara ko ang pian. Hindi ko na kayang tingnan ito. Hiningi sa akin ni Elena na tulungan siyang bumuo ng mga proteksyon, patuloy ni Attorney Cinch.
Gumawa kami ng isang living trust na nagpapanatili ng bawat ari-arian sa ilalim ng sole control mo. Ang bahay, ang mga investment account, ang retirement funds. Wala sa mga ito ang maaaring galawin nang walang explicit consent mo. Walang legal na pag-aari si Miguel sa anuman nito at hindi rin ang asawa niya. Ang probisyon tungkol sa paninirahan ng bisita ay ideya ni Elena. Gusto niyang tiyakin na kung sakaling magkamali ang mga bagay, may kapangyarihan kang alisin sila sa ari-arian ng walang matagal na proseso ng pagpapaalis. Iniisip niya ang lahat, bulong ko. Oo. At may ginawa pa siyang iba, isang bagay na mahalaga kapag dumating ang oras. Yumuko si Attorney Cinch. Ang Pilipinas ay isang one-party consent state pagdating sa record. Ibig sabihin, may karapatan si Elena na i-record ang anumang pag-uusap na kasali siya nang hindi ipinaalam sa ibang tao. Anumang ebidensya ang nakalap niya ay ganap na katanggap-tanggap sa korte. Ang implikasyon ay nakabitin sa hangin sa pagitan namin. Hindi lang legal na dokumento ang inihanda ni Elena. Naghanda siya ng patunay. Ano ang gagawin natin ngayon? Tanong ko. Ngumiti si Attorney Cinch, isang maingat, kalkuladong ngiti na nagpaalala sa akin ng isang manlalaro ng ajedrez na nag-iisip sa board. Maghihintay tayo. Magtitipon tayo ng mas maraming ebidensya. Hayaan nating magkamali si Sofia dahil ang mga taong tulad niya ay palaging nagkakamali. Gumugol siya ng mga taon sa pagbuo ng isang perpektong imahe, ngunit ang imahe na iyon ay marupok. Sa sandaling makaramdam siya ng seguridad, overreach siya. At kapag ginawa niya iyon, handa na tayo. At kung hindi siya magkamali, nagkamali na siya. Pinaalis kanya sa bahay ng masyadong maaga. Ipinakita niya ang kanyang kamay bago pa siya magkaroon ng ganap na kontrol. Hindi iyan ang ugali ng isang taong may kumpiyansa. Iyan ang ugali ng isang taong nainip. Tumayo si Attorney Cinch at naglakad patungo sa isang kabinet sa kanto. Kinuha niya ang isa pang folder, mas manipis kaysa sa una, at ibinigay sa akin. Ito pa lang ang simula, sabi niya. Ngunit ang totoong ebidensya, nasa iyong woodworking shed pa rin. Eksakto kung saan ito itinago ni Elena. Ang woodworking shed ay nakatayo sa likod ng aming ari-arian, kalahating nakatago ng lumang puno ng akasya na iginiit ni Elena na huwag naming putulin kailanman. Hindi pa ako nakapasok sa loob, simula noong bago siya nagkasakit. Ang padlock ay kinakalawang at inabot ng ilang pagsubok bago tuluyang umikot ang susi. Nang bumukas ang pintuan, umikot ang mga alikabok sa liwanag ng hapon, maliliit na multo na nagambala sa kanilang pahinga. Lahat ay eksakto, tulad ng iniwan namin. Nakabitin ang mga tool ko sa kanilang pegboard hooks, nakaayos ayon sa laki, sa paraang inayos ni Elena noong isang maulan na Sabado ng hapon. Ang kalahating natapos na bahay ng ibon na ginagawa ko para sa likod bahay ay nakakabit pa rin sa workbench, naghihintay ng mga kamay na hindi na bumalik upang tapusin ito. Ang sawdust ay nakakalat sa bawat ibabaw, hindi nagalaw sa loob ng mahigit 2 taon. Ang hangin ay amoy cedar at machine oil, at isang mas mahinang amoy sa ilalim ng lahat ang lavender hand cream na ginagamit ni Elena. Dahan-dahan akong naglakad sa espasyo, dinadama ang mga daliri ko sa workbench, kung saan namin ginugol ang napakaraming gabi ng tag-araw ng magkasama. Uupo si Elena sa lumang stool, sa kanto, nagbabasa ng malakas mula sa anumang nobelang tinatamasa niya, habang nagpapalabas ako at naghuhubog at nagtatayo. Sabi niya, ang tunog ng aking trabaho ay nakakakalma, na nakakatulong ito sa kanya na mag-isip. Akala ko, ang mga gabing iyon ay tungkol lang sa pagsasama, tungkol sa 2 taong nagmamahalan, nagbabahagi ng espasyo. Ngayon, naiintindihan ko na nagmamasid pala siya, nagpaplano, naghahanda para sa isang laban na hindi ko alam na darating. Ang kompartamento ay eksakto kung saan sinabi ng kanyang liham na matatagpuan sa ilalim ng workbench, nakatago sa likod ng isang panel na hindi ko kailanman napansin. Lumuhod ako sa maalikabok na sahig at dinama ang kahoy hanggang sa nakita ng mga daliri ko ang isang maliit na co-groove. Ang panel ay dahan-dahang gumalaw upang ibunyag ang isang fireproof box, compact at mabigat, nakasiksik sa espasyo sa pagitan ng mga floor joist. Sa loob ay 2 bagay, isang lumang digital voice recorder at isang USB drive na may label sa sulat kamay ni Elena na may isang salita, ebidensya. Nanginginig ang mga kamay ko habang kinakabit ko ang recorder sa isang maliit na speaker na nakita ko sa istante. Ang device ay luma na, ngunit gumagana. At nang pindutin ko ang play, napuno ng boses ni Elena ang shed, malinaw, kalmado, at buhay na buhay. Ang unang recording ay may petsang 2 buwan bago siya namatay. Naririnig ko ang kalansing ng mga tasa ng tsaa at ang malayong tunog ng trapiko sa pamamagitan ng isang bukas na bintana. Sila ni Sofia ay may tila kaswal na pag-uusap, ngunit ang boses ni Sofia ay nagtataglay ng edge na hindi ko kailanman napansin noon. Sinasabi ko lang, Elena, gagawin nitong mas madali ang mga bagay kung idaragdag mo ang pangalan ni Mike sa titulo ng bahay. Para sa mga layunin ng buwis. Alam mo,
At kung may mangyari sa inyong dalawa, mas magiging maayos ang paglipat. Walang mangyayari sa amin, masayang sagot ni Elena. Maayos ang mga affairs namin ni Ben. Pero hindi na kayo bumabata, wala sa inyo. At ang memorya ni Ben ay nawawala lately, hindi ba? Napansin kong nakakalimutan niya ang mga bagay, nagkaroon ng paghinto bago muling magsalita si Elena. Ayos lang ang memorya ni Ben, pero salamat sa pag-aalala mo. Ang pangalawang recording ay mas masahol. Ang tono ni Sofia ay nagbago mula sa suggestive, patungo sa threatening, bagaman maingat siyang panatilihin ang kanyang mga salita na medyo malabo upang tanggihan ang kanilang kahulugan. Nag-aalala ako kay Ben na nag-iisa sa malaking bahay na iyan kung may mangyari sa iyo, Elena, isang matanda, nalilito, mahina. Anuman ay maaaring mangyari. Talaga nga, dapat ay may pamilya siyang malapit upang alagaan siya, upang magpasya para sa kanya kung dumating ang sandali, ang sagot ni Elena ay yelo. Perpektong may kakayahan si Ben na gumawa ng sarili niyang mga desisyon. Sa ngayon, sabi ni Sofia. Pero mabilis na nagbabago ang mga bagay na ito. Nakita ko na itong nangyari. Ang ikatlong recording, ang nagpalamig sa aking dugo. Ito ay may petsang 3 buwan lang bago namatay si Elena, nang ang cancer ay nagsimula ng magnakaw ng kanyang lakas. Ang boses niya ay mas manipis, mas mahina, ngunit ang kanyang mga salita ay bakal. Hindi ka mabubuhay ng walang hanggan, Elena, sabi ni Sofia, at wala ng pagkukunwari ng pagiging magalang. At kapag wala ka na, si Ben ay mangangailangan ng taong mag-aalaga sa kanya, isang taong tulad ko. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Pagkatapos ay nagsalita si Elena, at narinig ko sa kanyang boses, ang parehong tahimik na galit, na inibig ko 50 taon na ang nakalipas. Alam ko eksakto kung ano ka, Sofia, at naghanda ako para sa iyo. Ang recording ay biglang natapos. Umupo ako sa maalikabok na tsed, umaangat ang dibdib, nagbabaga ang mga mata. Nilabanan ni Elena ang babaeng ito ng mag-isa habang humihina ang kanyang katawan, habang siya ay namamatay. Nagtipon siya ng ebidensya at nagtayo ng mga legal na muog at nagtago ng mga sandata sa mga pader ng aming buhay ng magkasama, lahat ng hindi nagsasabi ng isang salita sa akin. Pinrotektahan niya ako sa tanging paraan na alam niya, sa pagtiyak na hindi ko kailanman kailangang harapin ang kaaway na ito ng hindi handa. Ang ikalimang file ay naiiba. Ito ay direkta para sa akin, na-record sa kung ano ang dapat ay ang kanyang huling mga linggo. Ben, kung naririnig mo ito, ibig sabihin ay wala na ako at kumilos na sila. Humihingi ako ng paumanhin na hindi ko nasabi sa iyo habang buhay pa ako. Direktahan mo siyang kakaharapin at tatakas siya, pero ngayon, mayroon ka na ng lahat ng kailangan mo. Maging matiyaga, maging matalino, at alamin mo na mahal kita ng higit pa sa kaya kong sabihin. Ngayon, ikaw na ang bahala. Nakaupo pa rin ako roon, umaagos ang luha sa aking mukha nang mag-vibrate ang telepono ko sa isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Lolo, si Isay ito, pwede po ba tayong magkita? Huwag niyo pong sabihin kina mama at papa. Pumili ako ng isang maliit na cafe, 30 milya sa labas ng bayan, ang uri ng lugar na walang sinuman ang makakakilala sa amin. Dumating ako ng maaga at kumuha ng isang booth, malapit sa likod na nakaharap sa pintuan, may hawak na tasa ng kape na hindi ko naman talaga gusto. Ang isip ko ay umiikot pa rin mula sa mga recording, mula sa boses ni Elena na umalingaw-ngaw sa aking mga tainga, mula sa bigat ng lahat ng dala ko ngayon. Nang tumunog ang bell, sa ibabaw ng pintuan at pumasok si Isay, halos hindi ko siya nakilala sa una. Mukha siyang mas matanda kaysa sa 16, ang kanyang mukha ay maputla at may bahid ng pagod, ang kanyang mga mata ay nag-scan, sa silid ng may pagod ng isang taong natutunan na huwag magtiwala ng madali. Nakita niya ako at mabilis na naglakad, dumulas sa upuan sa tapat ko ng walang salita. Sa mahabang sandali, nagkatinginan lang kami. Nakita ko si Elena sa kanyang mga mata ang parehong tahimik na katalinuhan, ang parehong kakayahang magmasid ng hindi namamalayan. Salamat po sa pag-iwan mo sa akin, sabi niya sa wakas, ang boses niya ay halos bulong, wala na po akong makausap. Palagi mo akong pwedeng kausapin, Isay. Palagi. Tumango siya, ngunit nanginginig ang mga kamay niya habang niyakap niya ang baso ng tubig na iniwan ng waitress. Naghintay ako, binibigyan siya ng espasyo upang hanapin ang kanyang mga salita. Tinuruan ako ni Elena na kung minsan ang pinakamahalagang bagay na maaari mong gawin para sa isang tao ay maging matiyaga lang. Alam ko kung sino si Mama, sabi ni Isay sa wakas. Alam ko na sa loob ng ilang buwan, sa palagay ko. Hindi ko lang gustong paniwalaan. Anong ibig mong sabihin? Huminga siya ng malalim. Pinapanood ko siya, Lolo, sa loob ng ilang buwan na. Ang paraan ng pag-uusap niya tungkol sa iyo kapag wala ka. Ang paraan ng pagmamanipula niya kay Papa para sumang-ayon sa lahat ng sinasabi niya. Ang mga tawag sa telepono sa gabi kapag akala niya tulog na ang lahat. Bahagyang pumiyok ang kanyang boses. Narinig ko siya noong gabing umalis ka.
Nag-uusap siya sa telepono kasama ang isang tao, tumatawa tungkol sa kung paano ka babalik ng gumagapang, at pagkatapos, may sinabi siyang nagpasama sa loob ko. Anong sinabi niya? Direkta akong tiningnan ni Isay. Sabi niya, kapag namatay ka, magiging kanila na ang lahat. Pinag-usapan kanya na parang isa ka lang balakid, lolo, na parang wala ka na, at naghihintay lang siyang mangolekta. Kinumpirma ng mga salita ang alam ko na. Ngunit ang marinig ang mga ito mula sa labi ng apo ko ay ginawa silang mas totoo, mas nakakatakot. Ito ang babaeng umupo sa aming hapagkainan, nangumiti at tumawa, at nagpanggap na bahagi ng aming pamilya, lahat habang binibilang ang mga araw, hanggang sa kumita siya, mula sa aking kamatayan. Mayroon pa, sabi ni Isay. Kinuha niya ang kanyang telepono, at nagsimulang mag-scroll sa mga screenshot. Hindi alam ni Mama na may access ako sa mga mensahe niya. Nagbabahagi kami ng Gun Family Cloud account, at hindi niya kailanman binago ang mga settings. Save ko ang lahat, baka sakali. Itinuon niya ang telepono sa akin, at nakita ko ang isang serye ng mga text message sa pagitan ni Sofia at ng isang tao na naka-save lang bilang VS. Ang mga mensahe ay clinical, parang negosyo, ganap na walang init na mahusay na isinasagawa ni Sofia sa publiko, wala na ang matanda. Ang isang mensahe ay nabasa. Ngayon, maghintay tayo na mamatay siya. Ang bahay pa lang ay nagkakahalaga na ng 40M. Ang isa pa, huwag mong madaliin. Matagal na tayong naghintay. Ang ilang taon pa ay hindi mahalaga. At sa wakas, kapag nagmana na si Mike, maaari na tayong mag-cash out. Panatilihin mo lang siyang masaya hanggang noon. Kinuha ni Isay ang mga screenshot ng lahat. Hindi pa niya alam kung ano ang gagawin niya sa mga ito. Alam lang niya na may malaking mali at na ang kanyang lolo lang ang tanging tao na maaaring makapagpaliwanag nito. Sino si VS? Tanong ko. Hindi ko alam, inamin ni Isay. Pero nagme-message na sila sa loob ng 2 taon. Palagi itong parehong updates, tungkol sa plano, mga tanong tungkol sa timing. Parang nagre-report si Mama sa isang tao. Naisip ko ang kaso sa Arizona, tungkol kay Vina de la Rosa, na nakipagkaibigan sa isang community center. Ang mga taong tulad ni Sofia, ay hindi nag-iisa. Mayroon silang mga .network, mentor, mga taong nagturo sa kanila kung paano pumili ng mga biktima at maiwasan ang pagtuklas. Isay, sabi ko ng maingat. Alam ba ni Papa ang anuman nito? Umiling siya. Hindi nakikita ni Papa ang anumang ayaw niyang makita. Mahal niya si Mama. Oo, sa tingin niya, mahal niya ito. Tiniyak niyang ganoon. Inabot ko ang kamay ko sa mesa at kinuha ang kanyang mga kamay. Malamig sila, nanginginig pa rin. Dala mo ito ng mag-isa. Humihingi ako ng paumanhin. Hindi ko alam kung ano ang gagawin, sabi niya, tuluyang umagos ang luha. Hindi ko masabi kay Papa. Hindi ako makapunta sa pulis nang walang patunay. At pagkatapos, umalis ka, at naisip ko, baka nalaman mo na rin. Ang lola mo ang nakatuklas nito una, sabi ko sa kanya. Iniwan niya sa akin ang lahat ng kailangan ko, at ngayon, binigyan mo pa ako ng higit pa. Pinunasan ni Isay ang kanyang mga mata at tumingin sa akin, nang may biglaang determinasyon. Hindi na po ako babalik para manirahan kasama siya, lolo. Hindi ko na po kayang magpanggap. Gusto ko po munang sumama sa inyo. Niyakap ko siya, hinahawakan ang apo ko, sa paraang ginawa ko, noong maliit pa siya, nang ang mundo ay mas simple, at ang mga halimaw ay nasa mga storybook lang. Palaging sinasabi ng lola mo na ikaw ang makakakita ng katotohanan, bulong ko. Tama siya. Nang sa wakas ay humiwalay kami, tumingin sa akin si Isay ng may mga malinaw at matalinong mata. Ano po ang gagawin natin ngayon? Tanong niya. Ngumiti ako sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo. Ngayon, maghihintay tayo na magkamali siya ulit. Ang liham ay dumating noong Martes, inihatid sa pamamagitan ng certified mail na may signature requirement. Iginigiit ni attorney. Since ang bawat formalidad, bawat legal na proteksyon na gagawing hindi mapapasubalian ang dokumento. Pinirmahan ko ito sa kanyang opisina 2 araw na ang nakalipas, matatag ang aking mga kamay, malinis ang aking konsensya. Ang mga salita ay simple at direkta. Si Miguel Garcia at Sofia Garcia ay inaabisuhan dito na ang kanilang pribilehiyo sa paninirahan sa ari-arian na matatagpuan sa 40,557 Maple Ridge Drive ay binabawi alinsunod sa mga tuntunin ng Elena Garcia Living Trust. Mayroon silang 30 araw upang lisanin ang nasabing lugar. Wala ako roon nang buksan ito ni Sofia, ngunit sinabi sa akin ni Isay ang lahat kalaunan na inilarawan ang eksena ng may detached precision ng isang taong naghihintay sa sandaling ito ng hindi alam. Dumating ang mail pagkatapos lang ng tanghali. Nasa trabaho si Miguel at si Sofia ay nasa kusina, nagse-scroll sa mga real estate listing sa kanyang laptop. Nagpaplano na ng mga renovation para sa isang bahay na hindi niya pag-aari. Nangangarap ng kita mula sa isang pamana na hindi kailanman darating. Pumirma siya para sa sobre nang hindi man lang tinitingnan ito.
na nag-aakala na ito ay ilang regular na legal na correspondence tungkol sa mga utility account na sinubukan niyang ilipat sa kanyang pangalan. Nang basahin niya ang unang talata, namuti ang kanyang mukha. Sa pangalawang talata, sumisigaw na siya. Umuwi si Miguel ng maaga noong araw na iyon, tinawag ng isang frantic phone call na narinig ni Isay mula sa kanyang silid sa itaas. Naglakad siya sa pintuan sa harap, nakita ang kanyang asawa na naglalakad sa sala tulad ng isang hayop na nakakulong. Yupi ang liham sa kanyang kamao. Sinisikap akong palayasin ng tatay mo sa sarili naming bahay, humiyaw si Sofia. Binibigyan niya tayo ng 30 araw, Mike. 30 araw para i-pack ang buhay natin at umalis. Kinuha ni Miguel ang liham at binasa ito ng dahan-dahan, kumukunot ang noo sa bawat linya. Ito ay mula sa isang law firm, sabi niya ng mahina. Attorney Cynthia Pineda, hindi ko kilala ang pangalan. Wala akong pakialam kung kaninong pangalan ang nakasulat. Inaatake tayo ng tatay mo. Pinaparusahan niya tayo dahil sa wakas ay sinabi ko sa kanya ang katotohanan tungkol sa kung gaano siya walang silbi. Inagaw ni Sofia ang liham. Ito ay ilegal. Dapat ay ilegal ito. 5 taon na tayong nakatira rito. Hindi niya lang tayo pwedeng palayasin. Ayon dito, tayo ay inuri bilang mga bisita, hindi mga nangungupahan. May probisyon sa trust, ni Mama na. Wala akong pakialam diyan sa mga probisyon. Ang boses ni Sofia ay tumaas ng tumaas, tila nanginginig ang bintana. Ito ang kasalanan mo, Mike. Dapat ay pinapirma mo siya sa mga papel, taon na ang nakalipas. Dapat ay nakuha mo ang pangalan mo sa deed nang namatay ang nanay mo. Sa halip, hinayaan mo lang na manatili ang lahat sa kanyang kontrol dahil masyado kang mahina para tumayo at kunin ang nararapat sa iyo. Sinabi sa akin ni Isay na may nagbago sa mukha ng kanyang ama noong sandaling iyon. Isang katahimikan ang dumating sa kanya, ang uri na nauuna sa pagsuko o paghihimagsik. Anong mga papel, Sofia? Tanong niya, ang boses niya ay mapanganib na kalmado. Ano eksaktong dapat ay pinapirma ko sa kanya? Nag-aalangan si Sofia, natanto ng huli na mayroon siyang naibunyad, na hindi niya dapat. Ibig ko lang sabihin, pangkalahatang estate planning, tinitiyak na protektado ang ating mga interes. Ang ating mga interes. Inilapag ni Miguel ang liham sa coffee table. Pinag-uusapan mo ang bahay na ito, na parang atin mula nang lumipat tayo. Sinabi mo sa akin na nagtatayo tayo ng equity, na ito ang ating investment, ang ating kinabukasan. Pero ayon sa dokumentong ito, wala tayong legal na pag-aari rito. Kaya, tatanungin kitang muli. Ano ang ginagawa mo sa likod ko? Ang sumunod na pagtatalo ang pinakamasahol na nasaksihan ni Isay. Umikot si Sofia sa bawat taktika sa kanyang arsenal, luha, mga akusasyon, mga banta, guilt. Tinawag niya si Miguel na walang utang na loob dahil sa pagtatanong sa kanya pagkatapos ng lahat ng ginawa niya para sa pamilyang ito. Inakusahan niya itong kumakampi sa kanyang ama laban sa sarili niyang asawa. Nagbanta siyang aalis at dadalhin si Isay para tiyakin na hindi na makikita ni Miguel ang kanyang anak. Ngunit hindi umatras si Miguel. Sa unang pagkakataon sa kanilang kasal, nanindigan siya, nagtatanong ng mga tanong na hindi masagot ni Sofia nang hindi ibinubunyag ang sarili. Saan niya nakuha ang ideya na maaari nilang kontrolin ang ari-arian? Bakit siya masyadong mapilit na lumipat si Ben sa kanila pagkatapos ng kamatayan ni Elena? Ano eksakto ang ibig niyang sabihin nang sinabi niyang matagal na silang naghintay? Pinanood ni Isay mula sa itaas ng hagdan, ang kanyang backpack ay naka-pack na at nakatago sa kanyang closet. Alam niya na darating ang sandaling ito simula noong nagkita kami sa cafe. Naghanda siya para rito sa paraang naghanda ang kanyang lola para sa lahat tahimik, metodikal, nang hindi ibinubunyag ang kanyang kamay. Ang pag-aaway ay nagpatuloy sa loob ng maraming oras. Pagsapit ng 9, pareho silang napagod sa pagsigaw, at ang sala ay mukhang isang battlefield. Nagkandado si Sofia sa master bedroom, at si Miguel ay nakaupo ng mag-isa sa kitchen table, nakatitig sa liham na parang may isasagot itong hindi pa niya nakikita. Kumilos si Isay pagkatapos lang ng Sam. Dahan-dahan siyang bumaba sa likod na hagdanan, iniiwasan ang maingay na ikatlong baitang at lumabas sa pintuan ng kusina patungo sa malamig na hangin ng gabi. Nasa kamay na niya ang telepono niya, naka-dial na ang numero ko. Lolo, bulong niya nang sumagot ako. Handa na po ako. Pwede mo po ba akong sunduin? Nakaparada ako sa dulo ng kalye sa loob ng 15 minuto. Umakyat siya sa passenger seat na nakayakap ang backpack niya sa kanyang dibdib at nagmaneho ako ng hindi lumingon. Wala sa amin ang nagsalita hanggang sa malayo na kami sa bahay. Ang mga ilaw ng kapitbahayan ay naglalaho sa rear view mirror. Nag-iwan ka ba ng note? Tanong ko. Tumango siya. Sa kama ko, tulad ng pinlano natin. Ang note ay simple, sinabi sa akin ni Isay kalaunan. 8 salita na wawasak sa anumang natitira sa maingat na pagkukunwari ni Sofia. Sasama ako kay Lolo. Huwag mo akong hanapin. Hapit na hating gabi nang sa wakas ay lumabas si Sofia mula sa silid tulugan.
Ang kanyang mga mata ay pula at namamaga, naghahanap sa kanyang anak na manipulahin para kumampi sa kanya. Tinawag niya ang pangalan ni Isay minsan, 2 beses pagkatapos ay umakyat sa hagdan nang may lumalaking pagkabalisa. Tumakbo si Sofia sa itaas, binuksan ang pintuan ni Isay, at nakita ang walang laman na silid. Ang note ay nanginginig sa kanyang mga kamay habang sumisigaw siya sa pangalan ng kanyang anak sa katahimikan. Nalaman ko ang nangyari pagkatapos mula mismo kay attorney Sinch, na tumawag sa akin kinabukasan ng hapon na may isang bagay na malapit sa kasiyahan sa kanyang boses. Inaasahan niyang kikilos si Sofia. Sabi niya, ang mga taong tulad niya ay palaging gumagawa kapag nakaramdam sila ng pagkakatahimikan. Ang tanong lang ay kung anong anyo ang gagawin ng desperasyon. Ginugol ni Sofia ang umaga pagkatapos ng pagkawala ni Isay sa isang estado ng halos kontroladong histerya. Tumawag siya sa pulisya muna, hinihiling na arestuhin ako para sa kidnapping. Ngunit ang opisyal na tumugon ay matiyagang nagpaliwanag na ang isang 16 taong gulang na pumipili na manatili sa kanyang lolo ay hindi isang kriminal na usapin. Voluntaryong umalis si Isay. Nag-iwan siya ng note. Walang ebidensya ng pamimilit o panganib. Nagmungkahi ang pulisya ng family mediation at iniwan si Sofia na sumisigaw sa harap ng beranda. Nang bigo ang law enforcement, bumaling si Sofia sa legal na sistema. Gumugol siya ng maraming oras online sa research ng mga abogado na dalubhasa sa mga family dispute at elder law. Nagtatayo ng isang kaso sa kanyang isip na magpinta sa akin bilang isang mapanlinlang na matanda na brainwash sa kanyang anak at nagnakaw ng nararapat na pamana ng kanyang pamilya. Pagsapit ng tanghali, nakagawa na siya ng isang listahan ng 3 law firm sa loob ng driving distance at lumabas siya ng may determinasyon ng isang taong hindi kailanman sinabihan ng hindi. Ang unang gun firm ay tumangging tanggapin ang kanyang kaso pagkatapos ng maikling konsultasyon. Binanggit ng abogado ang mga conflict of interest nang hindi nagdedetalye at si Sofia ay sumugod palabas, kumbinsido na, somehow, ay naunahan ko na sila. Ang pangalawang firm ay mas direkta. Ipinaliwanag nila na nang walang ebidensya ng aktwal na maling gawain. Ang isang kaso laban sa isang may-ari ng ari-arian na gumagamit ng kanyang legal na karapatan ay magiging frivolous at posibleng mailantad siya sa mga countersuit. Umalis si Sofia sa opisina na iyon na nanginginig sa galit. Ang pangatlong pangalan sa kanyang listahan ay attorney Cynthia Pineda, attorney at law, na dalubhasa sa elder law at estate protection. Hindi nakilala ni Sofia ang pangalan mula sa liham ng pagpapaalis. Masyado siyang nagpa-panic para basahin ang maliliit na print. Masyadong nakatuon sa 30 araw na ba deadline para mapansin kung sino ang nag-draft ng dokumento. Nagmaneho siya patungo sa Victorian office ni Attorney Sinch sa labas ng bayan, inuulit ang kanyang kuwento sa buong biyahe. Ang nag-aalalang manugang, ang mahinang pamilya, ang mapaghiganting patriarch na naghihiwa-hiwalay sa lahat. Ipinakita ng assistant ni Attorney Sinch sa kanya ang waiting room at umupo si Sofia doon sa loob ng 20 minuto, nagpapabalik-balik ng mga magazine. Nang hindi nakikita ang mga ito, mentally na inihahanda ang kanyang performance. Nang bumukas ang pintuan ng loob ng opisina, tumayo siya kasama ang kanyang pinakamahusay na ekspresyon ng nag-aalalang ina. At pagkatapos, nakita niya kung sino ang nakatayo sa pintuan. Si Attorney Cynthia Pineda ay matangkad at may kulay pilak na buhok, may matatalim na mata na sumuri kay Sofia sa isang mapag-alam na tingin. Nakasuot siya ng isang simpleng kulay abo na suit at dala ang sarili ng may tahimik na awtoridad ng isang taong gumugol ng mga dekada sa pag-navigate sa pinakamasahol na pag-uugali ng tao. Ang kanyang ekspresyon ay kaaya-aya, ngunit ganap na hindi mabasa. Ginang Garcia, sabi ni Attorney Sinch, pumasok po kayo. Sinundan siya ni Sofia sa opisina, hindi pa rin nakikilala ang koneksyon, naniniwala pa rin na nakahanap siya ng kaalyado. Inilunsad niya ang kanyang inihandang talumpati bago pa siya tuluyang umupo sa upuan. Ang biyanan ko po ay kumikilos ng erratically. Ibinigay niya ang anak ko laban sa akin. Nagbabanta siyang palayasin kami sa aming tahanan. Kailangan ko ng taong tutulong sa akin na protektahan ang pamilya ko. Nakikinig si Attorney Sinch nang hindi sumasabat, nakatiklop ang kanyang mga kamay ng maayos sa desk, ang kanyang mukha ay walang ipinapakita. Nang sa wakas ay huminto si Sofia para huminga, nagsalita si Attorney Sinch sa isang boses na kalmado, halos banayad. Humihingi ako ng paumanhin, Ginang Garcia. Hindi ko po pwedeng tanggapin ang kaso ninyo. Kumurap si Sofia. Ano? Bakit hindi? Hindi po ako pinapayagang talakayin ang aking mga dahilan. Hindi ko pa nga natatapos ipaliwanag ang sitwasyon. Ang biyanan ko po ay malinaw na naghihirap mula sa ilang uri ng pagbaba ng mental na kalusugan. Gumagawa siya ng mga di makatwirang desisyon, minamanipula ang anak ko. Natatakot ako, Ginang Garcia, ngunit ang sagot ko ay final.
May nagbago sa mukha ni Sofia noon ang mask, nang nag-aalalang ina ay dumulas upang ibunyag ang isang bagay na mas matigas sa ilalim. Dahil ba ito sa kanya? Naunahan ba ako ni Benedicto Garcia? Kaya ba walang tutulong sa akin sa bayang ito? Nanatiling tahimik si Attorney Sinch. Hindi ko po tatalakayin ang iba pang kliyente sa inyo, Ginang Garcia. Nakakagalit ito. Ang boses ni Sofia ay tumaas sa matalim na pitch. Nakadalasang nagpapaurong sa mga tao. I report kita sa Bar Association. Titiyakin kong alam ng lahat na tumatanggi kang tulungan ang isang ina na protektahan ang kanyang anak, ako. Ginang Garcia. Hindi nagbago ang tono ni Attorney Sinch, ngunit may isang bagay sa tono na nagpatigil kay Sofia sa gitna ng pangungusap. Bago po kayo magbigay ng anumang banta, may isang bagay na dapat ninyong makita. Inabot niya ang isang bat thrower, at kinuha ang isang bat Manila folder, ang parehong bat folder, na ipinakita niya sa akin, ilang araw na ang nakalipas. Mula rito, kinuha niya ang isang litrato, at inilabas ito sa desk. Tumingin si Sofia sa ibaba at natigilan. Ang litrato ay nagpapakita ng isang mas batang bersyon niya, marahil 8 taon na mas bata, nakatayo sa isang maaraw na pasyo, sa tabi ng isang matandang lalaki na nakasuot ng cardigan sweater. Maliwanag siyang ngumingiti, nakakabit ang kanyang braso sa braso ng matanda ang larawan ng tapat na pagsasama. Ang lalaki ay si Gerald Patterson. Ang litrato ay kinuha 6 na buwan bago ang kanyang kamatayan, nang si Vina de la Rosa ay nag-aalaga pa rin sa kanyang biktima, naglalaro pa rin sa papel ng mapag-alalang kaibigan na gusto lang tumulong. Saan ninyo nakuha ito? Bulong ni Sofia. Ang Arizona po ay may mahusay na public records, sabi ni Attorney Sinch. Ang mga abogado ng pamilya Patterson ay masyadong maselan sa kanilang documentation, kahit hindi nila napatunayan ang kanilang kaso sa korte. Bahagya siyang yumuko. May paraan ang nakaraan mo para mahanap ka, Vina. At sa pagkakataong ito, walang takas. Ang pangalan ay tumama kay Sofia tulad ng pisikal na suntok. Vina. Walang tumawag sa kanya niyan sa loob ng 6 na taon. Walang sinuman ang dapat na makaalam na umiiral ang pangalan na iyan. Hindi ko po alam kung ano ang iniisip ninyong alam ninyo, nagsimula si Sofia, ngunit nawala ang lahat ng lakas sa kanyang boses. Alam ko po ang lahat, sabi ni Attorney Sinch. Alam ko po ang tungkol kay Gerald Patterson. Alam ko po ang tungkol sa pagpapalit ng pangalan, ang pamana, ang pamilya na sumubok na pigilan ka. Alam ko po kung bakit ka pumunta sa Luzon, at alam ko po eksakto kung ano ang plano mong gawin kay Benedicto Garcia. Huminto siya. Alam ko rin po na ang aking mahal na kaibigan na si Elena Garcia ay ginugol ang huling taon ng kanyang buhay sa pagtiyak na hinding-hindi ka magtatagumpay. Napatumba si Sofia paatras, ang litrato ay nakakapit pa rin sa kanyang kamay, nagbabaga sa kanyang paningin. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, wala siyang masabi. Ang hunter ay naging hunted. 3 araw pagkatapos ng engkwentro ni Sofia kay Attorney Sinch, lumitaw si Miguel sa aking pintuan. Nakaupo ako sa sala, kasama si Isay, tinutulungan siyang mag-homework, sa paraang ginagawa ko noong maliit pa siya, nang marinig ko ang tunog ng gulong sa gravel driveway. Tumingala si Isay, humigpit ang mukha sa pagkabalisa, ngunit inilagay ko ang kamay ko sa balikat niya para pakalmahin siya. Umakyat ka muna sa itaas sandali, sabi ko. Kailangan naming mag-usap ng tatay mo. Tumango siya at kinuha ang kanyang libro, dumulas sa tabi ni Miguel habang naglalakad siya sa pintuan sa harap. Mukha siyang masama, hindi nag-ahit, halos walang tulog, suot ang parehong gusot na kamisa na marahil ay ginamit niyang tulugan. Ang kumpiyansang arkitekto na dating nagdisenyo ng mga gusali na umaabot sa langit ay nakatayo ngayon sa aking Taplamen foyer, na parang isang lalaki na nawalan ng direksyon sa pamilyar na teritoryo. Tay, sabi niya, at pumiyok ang kanyang boses sa isang pantig. Tuloy ka, Miguel. Pumasok siya at huminto, tumingin sa paligid ng bahay kung saan siya lumaki, na parang nakikita niya ito sa unang pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay gumalaw, mula sa mga litrato ng pamilya sa mantel, patungo sa pintuan ng kusina, kung saan dating nakatayo si Elena, tinatawag siya para kumain. Dahan-dahan siyang naglakad sa sala, dinadama ang mga daliri niya sa likod ng couch, humihinto sa bintana, kung saan ang reading chair ng kanyang ina ay nakatayo pa rin eksakto kung paano niya ito iniwan. Nakalimutan ko kung gaano ang pakiramdam ng lugar na ito na parang siya, sabi niya ng mahina. Nasa lahat siya rito. Palagi siyang narito. Ipinagpatuloy ni Miguel ang kanyang dahan-dahang pag-ikot sa silid, huminto sa isang nakarami na litrato niya noong bata pa, siguro 8 taong gulang, may hawak na isda na nahuli niya sa lawa, nakangiti ng may purong kagalakan. Naalala ko ang araw na iyon ng perpekto. Nagpack si Elena ng picnic lunch, at nanatili kami sa tabi ng tubig hanggang sa paglubog ng araw, kaming 3 ng magkasama, hindi alam kung gaano kahalaga ang mga ordinaryong sandaling iyon. Hindi ko na alam kung ano ang totoo, sabi ni Miguel, nakatitig pa rin sa litrato. Umuwi si Sofia mula sa opisina ng isang abogado kahapon, at iba siya natatakot.
Ayaw niyang sabihin sa akin kung ano ang nangyayari, pero nagsimula siyang magsalita tungkol sa pag-alis sa bayan, magsimula ulit sa ibang lugar. Sabi niya kailangan naming i-cut ang losses namin. At ano ang sinabi mo? Humarap siya sa akin. Sabi ko, hindi ako aalis hanggang sa maintindihan ko kung ano ang nangyayari. Sinigawan niya ako sa loob ng 1 oras. Tinawag akong mahina, tinawag akong bobo. Sabi niya, tulad lang kita, masyadong naive, para makita kung ano ang nasa harapan ko. Tumawa siya ng mapait. Pero nagsisimula akong mag-isip na baka ikaw ang nakakita sa lahat, Tay. Baka ikaw lang ang nakakita. Sinenyasan ko ang couch. Umupo ka, anak. May kailangan kang marinig. Umupo siya at kinuha ko ang lumang na digital recorder mula sa quad drawer kung saan ko ito inilagay. Inilagay ko ito sa coffee table, sa pagitan namin, ang daliri ko ay nakahawak sa pindutan ng play. Ginawa ng nanay mo ang mga recording na ito sa huling taon ng kanyang buhay, sabi ko. Hindi niya sinabi sa akin ang tungkol sa mga ito. Hindi niya sinabi sa sinuman maliban sa kanyang abogado. Pinoprotektahan niya tayong dalawa, Miguel, sa mga paraan na hindi natin naintindihan hanggang ngayon. Pindutin ko ang play, at napuno ng boses ni Elena ang silid. Nakikinig si Miguel ng tahimik habang lumalabas ang mga recording. Si Sofia ay pinipilit si Elena na lagdaan ang mga ari-arian, nagbibigay ng veiled na banta tungkol sa aking kalusugan, nag-uusap tungkol sa aming pamilya, na parang mga balakid kami, na dapat alisin sa halip na mga taong dapat mahalin. Sa bawat pag-uusap, pinanood ko ang pagbabago ng mukha ng anak ko. Ang pagkalito ay nagbigay daan sa pagkilala, pagkatapos sa horror, at sa wakas ay isang kalungkutan na tila nagpatanda sa kanya ng mga taon sa loob ng ilang minuto. Nang sabihin ng boses ni Sofia, hindi ka mabubuhay ng walang hanggan, Elena. At kapag wala ka na, si Ben ay mangangailangan ng taong mag-aalaga sa kanya, isang taong tulad ko. Gumawa si Miguel ng tunog na parang isang nasugatang hayop. Yumuko siya, nakatakip ang ulo sa kanyang mga kamay, nanginginig ang kanyang mga balikat. At nang sumagot ang boses ni Elena, matatag at mabangis, alam ko eksakto kung ano ka, Sofia, at naghanda ako para sa iyo. Nagsimulang umiyak ang anak ko. Hinayaan kong matapos ang huling recording. Ang mensahe ni Elena sa akin, ang kanyang boses ay manipis sa sakit, ngunit malakas sa pagmamahal, nagsasabi sa akin na, handa na ang lahat, na, naniniwala siya sa akin, na, ako na ang bahala ngayon. Nang matapos ito, ang katahimikan sa silid ay ganap. Hinayaan ko siyang gawin ito sa iyo, sabi ni Miguel, sa pamamagitan ng kanyang luha. Hinayaan ko siyang gawin ito kay Mama. Kay Isay. Tumayo ako roon at nanood at walang ginawa dahil masyado akong duwag para makita kung ano ang nangyayari. Tumingin siya sa akin, wasak ang mukha. Humihingi ako ng paumanhin, Tay. Humihingi ako ng paumanhin. Lumipat ako upang umupo sa tabi niya sa couch, inilagay ang kamay ko sa balikat niya sa paraang ginawa ko noong bata pa siya, nagigising mula sa mga bangungot. Pinatawad ka na ng nanay mo bago siya namatay, sabi ko. Isinulat niya iyon sa kanyang liham. Alam niyang nabulag ka ng pagmamahal at hindi ka niya sinisisi para roon. Gusto lang niyang tiyakin na magkakaroon ka ng pagkakataong makita ng malinaw kapag dumating ang oras. Paano mo ako mapapatawad? Tanong niya, pagkatapos ng lahat ng hinayaan kong mangyari. Dahil anak kita, sabi ko lang. Dahil ang pagpapatawad ay hindi tungkol sa pagiging karapat-dapat. Ito ay tungkol sa pagpili na sumulong sa halip na manatiling nakulong sa nakaraan. Ang tanong ay hindi kung pinapatawad kita, Miguel. Ang tanong ay kung mapapatawad mo ang sarili mo. Tahimik siya sa matagal na panahon, nakatitig sa recorder, sa mesa sa device, na nagtataglay ng boses ng kanyang ina at ang pagtataksil ng kanyang asawa. Nang sa wakas ay magsalita siya, ang boses niya ay guraw. Ngunit matatag. Ano ang gagawin ko ngayon? Tumingin ako sa anak ko, ang batang pinalaki ko, ang lalaking pinanood kong lumayo, ang ama na may pagkakataon pa ring maging naroon para sa kanyang anak. Mayroon kang pagpipilian na gawin, sabi ko. Maaari kang manatili sa kanya at panoorin ang pagguho ng lahat, o maaari kang umuwi. Tumingin si Miguel sa kanyang ama, umaagos ang luha sa kanyang mukha. Ano ang gagawin ko ngayon? Bulong niya ulit. Ang sagot ni Ben ay simple. Pumili ka. Siya, o kami. Umalis si Miguel sa bahay ko, noong gabing iyon, na may isang folder na nakasiksik sa ilalim ng kanyang braso. Sa loob ay mga kopya ng lahat, ang mga recording, ang file ng investigasyon kay Vina de la Rosa, ang mga screenshot na save ni Isay, at isang hanay ng mga legal na separation paper na inihanda ni attorney. Since sa aking kahilingan. Hindi ko alam kung gagamitin niya ang mga ito. Hindi ko alam kung may lakas siyang harapin ang babaeng inibig niya sa loob ng halos isang dekada. Ngunit alam kong narinig niya ang katotohanan. At kung minsan, sapat na iyon upang magbago ang lahat. Tumawag siya sa akin kinabukasan ng umaga, ang boses niya ay nabasag ngunit matatag. Tapos na, sabi niya. Sinabi ko sa kanya ang lahat.
Ang sumunod ay isang paghaharap na inilarawan ni Miguel sa akin kalaunan sa mga fragment na parang masyadong masakit ang alaala para hawakan ng buo. Dumating siya sa bahay malapit sa hating gabi, nakita si Sofia na naglalakad sa sala, ang telepono sa kanyang kamay, ang kanyang mukha ay maputla sa pagkabalisa. Sinubukan niya siyang tawagan sa loob ng maraming oras, nag-iiwan ng mga mensahe na nagpapalit-palit sa pagitan ng pagmamakaawa na puno ng luha at matatalim na akusasyon. Saan ka galing? Tanong niya sa sandaling pumasok siya sa pintuan. Inilapag ni Miguel ang folder sa counter ng kusina at tiningnan siya ng may mga mata na wala ng anumang ilusyon. Nasa bahay ako ng tatay ko, sabi niya. Alam ko kung sino ka talaga, Sofia. Narinig ko ang mga recording. Ang pagbabago ay agaran. Ang mukha ni Sofia ay umikot sa 12-12 ng ekspresyon sa loob ng ilang segundo. Shock, takot, kalkulasyon, at sa wakas ang desperadong performance ng isang babaeng nabunot ang mask. Nagsimulang umagos ang luha sa kanyang pisngi na parang may nag-utos. Mike, anuman ang pinatugtog sa iyo ng tatay mo, hindi iyan ang iniisip mo. Minamanipula ka niya. Palagi niya akong kinamumuhian, at ngayon ay gumagamit siya ng fake recording para ibigay kalaban sa akin. Hindi iyan, fake. Iyan ang boses ng nanay ko. Kilala ko iyan kahit saan. Kung gayon, edited, iyan, inalis sa context. May sakit ang tatay mo, Mike. Matanda na siya at nalilito, at hindi niya kayang tiisin na nakita ko ang kanyang pagkukunwari. Inabot niya ang kamay ni Miguel, ngunit umatras ito. Pakiusap, kailangan mo akong paniwalaan, ako ang biktima rito. Gumugol ako ng mga taon sa pagsisikap na panatilihing magkasama ang pamilyang ito, habang sinisira ng tatay mo ang lahat ng ginawa ko. Binuksan ni Miguel ang folder, at kinuha ang mga legal na separation paper. Inilagay niya ang mga ito sa counter, sa pagitan nila na parang isang pader. Hindi pa ako magsasampa ng diborsyo, sabi niya ng mahina. Pero tapos na ako sa pagkukunwari. Tapos na akong panoorin kang manipulahin ang lahat sa paligid mo. Tapos na akong maging bulag sa kung ano ka. Tumigil ang luha ng kasing bilis ng pagsisimula nito. May malamig na bagay ang gumalaw sa likod ng mga mata ni Sofia. Isang bagay na palaging nandoon, ngunit hindi kailanman pinayagan ni Miguel ang sarili niyang makita. Kung aalis ka sa akin, sabi niya, bumaba ang boses sa isang ankahis. Sisirain ko ang tatay mo. Sasabihin ko sa lahat na, sinayal, siya, na minanipula niya si Isay, na financial, na niyang inaabuso ang pamilyang ito sa loob ng maraming taon. Titiyakin kong walang maniniwala sa anumang sasabihin niya. Kinuha ni Miguel ang folder, at hinawakan ito kung saan makikita niya ang mga nilalaman, ang mga litrato, ang mga dokumento ng korte, ang mga transcript ng kanyang sariling, recorded words. Sige, sabi niya, ang ebidensya na mayroon kami ay maglilibing sa iyo. Sa mahabang sandali, nakatayo sila roon ng tahimik, mag-asawa, estranghero na may pamilyar na mukha. Pagkatapos, nilampasan niya ito, umakyat sa hagdan, at nagsimulang mag-pack ng bag. Hindi siya sinundan ni Sofia. Tumayo siyang nakatulala sa kusina, ang kanyang maingat na itinayong mundo ay gumuho sa paligid niya hanggang sa narinig niya ang pagsara ng pintuan sa harap at ang pagmaneho ng kanyang kotse palabas ng driveway. Nag-iisa sa bahay na hindi na kanya, ginawa ni Sofia ang palagi niyang ginagawa kapag nakulong siya. Tinawag niya ang kanyang ina. Sumagot si Gloria de la Rosa sa ikatlong meeting. Ang boses niya ay walang emosyon at hindi nagulat. Sofia, akala ko hindi na ako makakarinig mula sa iyo. Ma, nagugulo na ang lahat. Alam na ni Mike ang tungkol sa Arizona. May recording siya, mga dokumento. Alam nila ang tungkol kay Gerald Patterson. Alam nila ang totoo kong pangalan. Kailangan ko ang tulong mo. Nagkaroon ng paghinto sa kabilang linya. Nang magsalita ulit si Gloria, ang tono niya ay yelo. Nahuli ka. Sinabi ko sa iyo na maging mas maingat. Sinabi ko sa iyo na nagdududa ang asawa, pero iginiit mo na kontrolado mo ang lahat. Kontrolado ko. Namamatay na ang matandang babae na iyon. Hindi ko inakala na. Hindi ka inakala. Ang tawa ni Gloria ay marupok. Iyan ang palaging problema mo, Sofia. Wala kang pasensya. Masyado kang nagpipilit ng mabilis. Si Gerald Patterson ay ganoon din. Binalaan kita noon din. Ang boses ni Sofia ay tumaas sa desperadong pitch. Ma, pakiusap. Ikaw ang nagturo sa akin ng lahat. Ipinakita mo sa akin kung paano hanapin ang tamang mga target, kung paano magtayo ng tiwala, kung paano ilagay ang sarili ko. Hindi mo lang ako pwedeng iwanan ngayon. Ang katahimikan na sumunod ay mas matagal sa pagkakataong ito, mabigat sa isang bagay na hindi kailanman narinig ni Sofia sa boses ng kanyang ina, paghamak. Maraming tao akong tinuruan, Sofia, sa loob ng maraming taon. Medyo marami. Pero ikaw lang ang tanga na nahuli. Anong ibig mong sabihin? Iba pa, ma. Ano ang pinag-uusapan mo? Inakala mo ba talaga na, espesyal, ka? Ang boses ni Gloria ay halos naaaliw na ngayon. Inakala mo ba na ikaw lang ang sinanay ko?
May iba pa riyan, Sofia, na ginagawa eksakto ang ginawa mo, pero ginagawa ng tama. Hindi sila nag-iiwan ng mga bakas. Hindi sila record ng mga namamatay na babae. Hindi sila nawawalan ng temper at nagpapalayas ng kanilang mga mark bago ang tamang oras. Naramdaman ni Sofia ang paglipat ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Lahat ng pinaniniwalaan niya tungkol sa kanyang relasyon sa kanyang ina ang special bond. Ang mga shared secrets. Ang legacy na dinadala niya ay gumuho sa alikabok. Ma, kailangan kita. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Dapat ay naisip mo iyan bago mo sinira ang pinakamadaling trabaho na ibinigay ko sa iyo. Tumigas ang boses ni Gloria. Huwag mo na akong tawagan ulit, namatay ang linya. Tinitigan ni Sofia ang telepono sa kanyang kamay, madilim ang screen, ganap ang katahimikan. Ang huling mga salita ng kanyang ina ay umalingaw-ngaw sa walang laman na kusina, nasa sarili mo na ang lahat ngayon, at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Naintindihan niya kung ano ang ibig sabihin ng walang sinuman. Ang opisina ni Attorney Sinch ay tila naiiba sa araw ng pagpupulong. Ang mainit na liwanag na tila malugod sa aking nakaraang mga pagbisita ay nagdadala na ngayon ng mas matalim na edge, nagpapaliwanag sa bawat sulok, walang iniiwang anino kung saan maaaring magtago ang mga lihim. Dumating ako ng maaga kasama si Isay at Miguel, kaming tatlo ay magkasama na nakaupo sa isang gilid ng mahabang conference table habang inaayos ni Attorney Sinch ang mga folder at dokumento ng may katumpakan ng isang general na naghahanda para sa labanan. Si Sofia ay dumating 20 minuto na huli na may kasamang isang abogado na kinuha niya isang araw na ang nakalipas, isang binata na nakasuot ng mamahaling suit na malinaw na walang ideya kung saan siya papasok. Maingat siyang nagbihis para sa okasyon, suot ang malambot na pastel at katamtamang jewelry na palaging bahagi ng kanyang performance. Ngunit ang effect ay nasira ng mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata at ang tension sa kanyang panga. Mukha siyang isang babae na hindi natulog sa loob ng maraming araw na malamang ay totoo. Salamat po sa inyong lahat sa pagpunta, sabi ni Attorney Sinch. Ang kanyang boses ay nagdadala ng kalmadong autoridad ng isang taong nagsagawa na ng 12-dosenang mga pagpupulong na ito sa kanyang karera. Hiningi ko po ang lahat dito ngayon upang lutasin ang ilang mga usapin tungkol sa ari-arian ng pamilya Garcia at ang pag-uugali ni Sofia Garcia, na kilala rin bilang Vina de la Rosa. Kumunot ang noo ng abogado ni Sofia sa hindi pamilyar na pangalan, ngunit walang sinabi. Bago po tayo magsimula, patuloy ni Attorney Sinch, gusto kong linawin na ang lahat ng tatalakayin sa silid na ito ay sinusuportahan ng documentary evidence. Magkakaroon po si Ginang Garcia ng pagkakataong tumugon sa bawat item habang inilalatag. Binuksan niya ang unang folder at inilabas ang isang litrato sa mesa. Ang parehong larawan na ipinakita niya kay Sofia sa kanilang nakaraang engkwentro. Si Sofia sa tabi ni Gerald Patterson, nakangiti, nakakabit ang kanyang braso sa braso ng matanda. Ang litrato pong ito ay kinuha sa Scottsdale, Arizona humigit kumulang 8 taon na ang nakalipas. Ang lalaking nakalarawan ay si Gerald Patterson, isang retiradong propesor na namatay 6 na buwan pagkatapos makuha ang larawang ito. Ang kanyang ari-arian, na nagkakahalaga ng humigit kumulang 7 milyon, ay minana ng buo ng isang babaeng nagngangalang Vina de la Rosa, ang babaeng kilala natin ngayon bilang Sofia Garcia. Yumuko ang abogado ni Sofia, pinag-aaralan ang litrato. Ipinagbigay alam po sa akin ng kliyente ko na ito ay isang kaso ng mistaken identity. Kung gayon, marahil ay maipaliwanag po ng inyong kliyente ang mga ito. Kinuha ni Attorney Sinch ang isang tumpok ng mga dokumento ng korte mula sa kaso ng Arizona probate, kasama ang mga kopya ng driver's license ni Vina de la Rosa at ang legal na .name change filing mula sa 6 na taon na ang nakalipas. Ang paper trail ay hindi naputol, hindi mapapasubalian. Humigpit ang mukha ng abogado habang sinusuri niya ang mga dokumento. Nakaupo si Sofia ng matigas sa tabi niya, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang kandungan na namumuti ang mga buko. Lumipat si Attorney Sinch sa pangalawang folder. Ito po ay mga audio recording na ginawa ni Elena Garcia sa huling taon ng kanyang buhay. Ang Pilipinas po ay isang party consent state, ibig sabihin, may legal na karapatan si Ginang Garcia na i-record ang mga pag-uusap na kasali siya. Pindutin niya ang play sa isang maliit na speaker at napuno ng boses ni Elena ang silid, sinundan ng kay Sofia ang mga banta, ang manipulasyon. Ang malamig na kalkulasyon ay nahayag para marinig ng lahat. Napadaing si Miguel sa tunog ng boses ng kanyang ina. Inabot ni Isay ang kamay niya at hinawakan ito. Ang pangatlong folder ay naglalaman ng mga screenshot ni Isay ang mga mensahe sa pagitan ni Sofia at ng contact na naka-save bilang VS na tumatalakay sa timeline. Ang pamana. Ang plano na mag-cash out kapag wala na si Ben. Ang abogado ni Sofia ay nagbasa sa kanila ng tahimik, ang kanyang ekspresyon ay naging mas naguguluhan sa bawat pahina.
Nakakuha rin po kami ng impormasyon tungkol sa contact na kinilala bilang VS, sabi ni Attorney Sinch. Ang individual na ito ay kinilala bilang Gloria De La Rosa, ang ina ni Sofia. Si Ginang De La Rosa ay kasalukuyang iniimbestigahan sa 3 iba pang estado para sa katulad ng mga scheme na kinasasangkutan ng elder financial exploitation. Nagpahayag po ang NBI ng interes sa anumang ebidensya na maaaring kumonekta sa kanya sa iba pang mga biktima. Sa pagbanggit ng kanyang ina, may nasira sa komposisyon ni Sofia. Ang kanyang maingat na itinayong mask ay dumulas, nagpapakita ng desperado at nakulong na babae sa ilalim. Lahat ng ito ay kasinungalingan. Sabi niya, tumataas ang kanyang boses. Fabrication, na dinisenyo upang sirain ako. Walang kinalaman ang nanay ko rito. Ginang Garcia, sabi ng kanyang abogado ng mahina. Kailangan ko pong makipag-usap sa inyo ng pribado. Hindi. Pumiyok ang boses ni Sofia. Hindi ako aalis sa silid na ito hanggang sa aminin ng mga taong ito kung ano ang ginagawa nila. Sinasabi nilang ninanakaw ko ang pamilya ko, ang bahay ko, ang lahat ng pinaghirapan ko. Wala kang pinaghirapan. Si Miguel ang nagsalita, ang boses niya ay walang emosyon at panghuli. Tinitarget mo ang pamilyang ito sa paraang tinitarget mo, si Gerald Patterson. Nagpakasal ka sa akin para makuha ang pera ng mga magulang ko. Lahat ng tungkol sa buhay natin ay kasinungalingan. Humarap sa kanya si Sofia, umaagos ang luha sa kanyang mukha. Mike, pakiusap, mahal kita. Palagi kitang minahal. Anuman ang mga pagkakamali na ginawa ko ang mga ito para sa atin, para sa ating kinabukasan. Huwag! Ang boses ni Isay ay tahimik, ngunit sapat na matalim upang humawi sa performance ng kanyang ina. Huwag ka nang magpanggap. Alam na nating lahat ang katotohanan ngayon. Ang silid ay naging tahimik. Isinara ng abogado ni Sofia ang folder, sa harap niya, inalis ang kanyang salamin, at tumayo. Ginang Garcia, sabi niya, humihingi ako ng paumanhin, ngunit hindi ko po pwedeng irepresenta ang kasong ito. Ang ebidensya na inilatag dito ay napakalaki, at ang patuloy na pagtatanggol sa inyo ay makukompromiso ang aking profesional na ethics. Kinuha niya ang kanyang briefcase, at lumabas ng hindi lumingon. Nakaupo si Sofia ng mag-isa ngayon, napapalibutan ng pamilya, na sinubukan niyang sirain. Tinalikuran siya ni Miguel, hindi man lang makatingin sa kanyang direksyon. Nakatitig si Isay sa mesa, mahigpit ang panga, at pinanood ko siya mula sa tapat ng makintab na kahoy. Ang babaeng tumawag sa akin na walang silbi, na tumawa habang lumalabas ako sa sarili kong tahanan, na gumugol ng mga taon sa pagbabalak na kunin ang lahat ng mayroon ako. Hindi kita ipapadala sa bilangguan, Sofia, sabi ko, bagaman kaya ko. Ang ebidensya rito ay sapat na para sa mga kasong kriminal sa 2 estado, ngunit hindi iyan ang gusto sana ni Elena, at hindi rin iyan ang gusto ko. Inilabas ko ang isang huling dokumento sa mesa, isang legal na kasunduan na inihanda ni Attorney Sinch, na nagbibigay ng lahat ng pag-aari sa pamilya Garcia, sa ari-arian, at sa anumang kinabukasan na pamana. Lagdaan mo ito at umalis ka ng tahimik, sabi ko. Magsimula ka ulit sa ibang lugar sa ilalim ng anumang pangalan na pipiliin mo, o tumanggi ka, at ilalabas ko ang lahat sa pulisya, at sa press. Nasa iyo ang pagpipilian. Tumingin si Sofia sa paligid ng silid sa kanyang asawa, na tumalikod, sa kanyang anak, na tumangging salubungin ang kanyang mga mata, sa matandang lalaki, na minamaliit niya. Ang imperyo na itinayo niya sa mga kasinungalingan, ay gumuho sa loob ng 1 oras. Nanginginig ang pen, sa kamay ni Sofia, habang nilalagdaan niya ang mga dokumento. Pinanood ko ang kanyang mukha habang isinusulat niya ang kanyang pangalan una sa pagtalikod sa ari-arian, sumunod sa asset waiver. Pagkatapos ay sa kasunduan sa custody, na nagbigay kay Miguel ng ganap na karapatan ng magulang kay Isay. Ang bawat signature, ay tila nag-alis ng isang bagay mula sa kanya, ilang mahalagang enerhiya na nagpanatili sa kanyang performance, sa loob ng maraming taon. Sa oras na inilapag niya ang pen, mukha siyang hollowed out, isang balat ng kumpiyansang babae na pumasok sa opisina ni Attorney Sinch, 1 oras na ang nakalipas. Walang nagsalita habang kinuha niya ang kanyang purse, at tumayo. Nanatili si Miguel na nakatalikod sa kanya. Nakatitig si Isay sa mesa. Sandali ko siyang tiningnan sa mata, ang mga kalkuladong mata na iyon, na sumukat sa aking halaga, at nakitang kulang, at may nakita akong hindi ko kailanman nakita roon noon. Takot. Hindi sa akin, kundi sa kinabukasan. Ngayon, humaharap siya sa isang kinabukasan, nang wala ang safety net, na ginugol niya ng mga taon sa paghabi, mula sa buhay ng ibang tao. Umalis siya ng walang salita, at ang pintuan ay sumara sa likod niya, nang may mahinang klik, na sa paanuman ay tunog ng katapusan. Sa mga sumunod na araw, nalaman ko sa pamamagitan ni Attorney Sinch at iba't ibang legal na channels, eksakto kung ano ang naging halaga ng signature, ni Sofia. Ang bahay sa Maple Ridge Drive ay ganap na bumalik sa aking kontrol, at inayos ko ang isang property management company upang asikasuhin ang pagbebenta nito. Wala akong pagnanais na panatilihin ito.
Masyadong maraming alaala ang nalason doon. Ang kita ay mapupunta sa isang pawn trust para sa edukasyon ni Isay, pinamamahalaan ni Attorney Sinch, hanggang sa maging 72 taong gulang ang apo ko. Ang mga kotse na nakarehistro sa pangalan ko ay binawi. Ang mga credit card na nakatali sa mga family account ay kinansela. Ang Gono Health Insurance na tinatamasa ni Sofia sa pamamagitan ng employer ni Miguel ay tinapos sa sandaling naging opisyal ang kanilang paghihiwalay. Isa-isa. Ang mga hibla ng buhay na itinayo niya ay pinutol, iniwan siyang wala kundi ang dinala niya sa kasal, na sa huli ay halos wala. Ngunit ang financial losses ay simula pa lang. 2 linggo pagkatapos ng paglagda, tinawag si Sofia sa opisina ng kanyang supervisor sa marketing firm kung saan siya nagtrabaho sa loob ng 3 taon. Tinupad ni Attorney Sinch ang kanyang pangako na ibahagi ang mga natuklasan ng investigasyon sa mga relevant party. At sa isang lugar sa kahabaan ng chain of information, nalaman ng employer ni Sofia ang tungkol sa kaso sa Arizona, ang pagpapalit ng pangalan, ang padron ng pag-uugali na nagmumungkahi na ang kanilang empleyado ay hindi siya ang sinasabi niya. Tahimik nila siyang pinakawalan, binabanggit ang restructuring, ngunit alam ng lahat sa opisina ang katotohanan. Mabilis kumalat ang balita sa mga professional circle, lalo na ang balita tungkol sa fraud. Sinubukan niyang maghanap ng iba pang posisyon, ngunit natuyo ang kanyang mga reference. Ang mga dating kasamahan na minsan ay pinuri ang kanyang pan-to-work ethic, ay tumanggi na ngayong sagutin ang kanyang mga tawag. Ang mga networking contact na maingat niyang kinalap sa loob ng mga taon ay biglang naging hindi available, masyadong abala, hindi makatulong. Sa loob ng ilang linggo, si Sofia ay nagbago mula sa pagiging isang iginagalang na propesyonal na may magandang karera patungo sa pagiging unemployable. Ang kanyang reputasyon ay sobrang nadungisan na maging ang mga kumpanya na hindi nakarinig ng mga detalye ay nakaramdam ng isang bagay na mali at pinalampas ang kanyang mga aplikasyon. Ang social isolation, ang marahil ang pinakamalupit na parusa, bagaman hindi ako natuwa rito. Si Sofia ay palaging sentro ng bawat pagtitipon. Ang babaeng nag-oorganisa ng mga dinner party at charity events na nakakakilala sa pangalan ng lahat at sa business ng lahat. Ngayon, ang parehong mga tao ay tumatawid sa kalye upang iwasan siya. Tumigil sa pagdating ang mga imbitasyon. Hindi sinasagot ang mga tawag sa telepono. Ang mga kaibigan na kinalap niya, tulad ng mga accessories, ay natuklasan na ang pagkakaibigan kay Sofia Garcia o Vina de la Rosa, tulad ng binubulong ng ilan ngayon, ay nagdadala ng isang sosyal na gastos na hindi sila handang bayaran. Narinig ko kay Isay na lumipat si Sofia sa isang maliit na apartment sa labas ng bayan, malayo sa maluwang na bahay na minsan ay inangkin niya bilang kanya. Ang gusali ay luma, ang kapitbahayan ay magulo, ang uri ng lugar kung saan ang mga tao ay nag-aalala sa sarili nilang business, dahil may sapat na silang problema nang hindi nanghihiram sa iba. Ibinenta niya ang kanyang jewelry upang bayaran ang security deposit at renta sa unang buwan. Nagtatrabaho siya, part-time, sa isang call center, ang tanging trabaho na nakita niya na hindi nangangailangan ng reference o background check. Isang beses siyang binisita ni Isay, mga 1 buwan, matapos ang lahat, bumalik siya ng tahimik at nag-iisip. At nang tanungin ko siya kung paano ito nangyari, simpleng sinabi niya, iba na siya ngayon. Mas maliit. Naisip ko ang salitang iyon sa matagal na panahon. Mas maliit, palaging mukhang malaki si Sofia, napaka-dominant, pinupuno ang bawat silid na pinapasok niya sa kanyang presensya at kanyang mga hinihingi. Ngunit nang inalisan siya ng kanyang mga scheme at safety net, nang wala siyang pamilya na manipulahin o kinabukasan na nakawin. Lumiliit siya sa kanyang tunay na sukat, isa lang ordinaryong babae na gumawa ng masasamang pagpipilian at sa wakas ay humaharap sa mga kahihinatnan. Ang isang bahagi ko ay gustong makaramdam ng tagumpay. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya kay Elena, sa akin, kina Miguel at Isay, nararapat sa kanya ang bawat paghihirap na dumating sa kanya. Ngunit hindi kailanman tungkol sa paghihiganti si Elena, at hindi rin ako. Ang naramdaman ko sa halip ay isang bagay na mas malapit sa pagkapagod. Ang pagod na dumarating kapag ang isang mahabang laban ay sa wakas ay natapos, at natanto mo kung gaano ang halaga ng paglaban nito sa iyo. Sa isang maulan na gabi, mga 6 na linggo pagkatapos ng paglagda, may ipinakita sa akin si Isay sa kanyang telepono. Nakita ng isa sa kanyang mga kaibigan si Sofia sa isang Bow grocery store, nag-iisa, bumibili ng pinakamurang Bow brand, ng lahat, nagbibilang ng mga barya sa register. Ang imahe ay nanatili sa akin ng mas matagal kaysa sa inaasahan ko. Ang babaeng ito na minsan ay kinutya ang aking pagluluto at nagreklamo tungkol sa thread count ng aming mga kumot ay ngayon nahihirapan na makabili ng mga pangunahing pangangailangan. Nagtaka ako kung naisip niya ba kung paano nagkamali ang lahat. Kung nakahiga siya ng gising sa gabi, inuulit ang kanyang mga pagkakamali. Naghahanap ng sandali kung saan maaari siyang pumili ng iba, kung naintindihan na ba niya na ang kanyang pagbagsak ay hindi sanhi ng masamang swerte o pag-uusig,
kundi ng simpleng katotohanan na hindi ka maaaring magtayo ng buhay sa mga kasinungalingan at umasa na ito ay mananatili. Sa isang lugar sa kabila ng bayan, sa isang masikip na apartment na may manipis na dingding at kumikislap na ilaw, si Sofia ay nakaupo ng mag-isa sa harap ng salamin sa banyo. Ang mukha na nakatingin sa kanya ay payat, tumanda, hindi makilala. Hindi niya inangat ang boses niya. Hindi niya ako binantaan. Pero sinira pa rin niya ang lahat, bulong niya sa sarili sa katahimikan. Ang salamin ay hindi nagbigay ng ginhawa, kundi katotohanan lang. 2 buwan ang lumipas bago ako tawagan ulit ni Attorney Sinch sa kanyang opisina. Naayos na ang mga legal na usapin, na-file na ang mga dokumento, natapos na ang mga paglilipat ng ari-arian. Akala ko, gusto niyang suriin ang ilang huling paperwork, marahil ay talakayin ang patuloy na investigasyon kay Gloria De La Rosa na kinuha na ng NBI. Ang hindi ko inaasahan ay ang cream-colored envelope na inilagay niya sa kanyang desk sa sandaling umupo ako. Ibinigay ito sa akin ni Elena bago siya namatay, sabi ni Attorney Sinch. Pinangako niya sa akin na huwag ko itong bubuksan at huwag ko itong ibibigay sa iyo hanggang sa maayos na ang lahat. Inilabas niya ang sobre sa makintab na kahoy. Ang eksaktong mga salita niya ay, ibigay mo lang ito sa kanya pagkatapos niyang manalo. Tinitigan ko ang sobre, kinikilala ang sulat kamay ni Elena sa harap. Ang pangalan ko ay nakasulat sa parehong magandang sulat na ginamit sa mga birthday card at love note sa loob ng kalahating siglo. Ang papel ay bahagyang naninilaw na ngayon, tumanda sa 2 taon na naghintay ito sa pangangalaga ni Attorney Sinch. Kinuha ko ito ng maingat, nararamdaman ang bigat ng anumang naghihintay sa loob. Bibigyan kita ng privacy, sabi ni Attorney Sinch, tumayo mula sa kanyang upuan. Kumuha ka ng oras kung gaano mo kailangan. Ang pintuan ay nag-click sa likod niya at ako ay nag-iisa kasama ang huling mga salita ng aking asawa. Binuksan ko ang sobre ng dahan-dahan, tinatamasa ang huling sandali bago ko basahin ang anumang gustong malaman ni Elena. Sa loob ay 2 pahina ng kanyang sulat kamay at isang formal na dokumento na hindi ko agad nakilala. Inilabas ko ang liham muna at nagsimulang magbasa. Aking pinakamamahal na Ben, isinulat niya. Kung binabasa mo ito, nanalo ka. Ang laban na hindi ko kayang labanan sa tabi mo ay sa wakas ay natapos at nakatayo ka pa rin. Sobrang proud ako sa iyo. Mas proud kaysa sa kaya kong sabihin ng personal dahil babalewalain mo lang iyan. Tulad ng palagi mong ginagawa kapag may nagsasabi sa iyo kung gaano ka kahanga-hanga, kinailangan kong huminto at punasan ang mga mata ko bago ako nagpatuloy. Alam kong darating ang araw na ito. Alam kong kikilos si Sofia sa huli at alam kong mahihirapan ka kung ano ang gagawin tungkol dito. Masyado kang mabait, Ben. Masyadong handang makita ang mabuti sa mga tao, masyadong mabilis magpatawad. Iyan ang isa sa mga bagay na pinakamamahal ko sa iyo, ngunit iyan din ang pinakamalaking kahinaan mo. Kaya kailangan kong ihanda ang lahat ng maaga. Hindi ako makapaniwala na magiging walang awa ka kapag kinakailangan ang kawalang awa. Isang tunog ang lumabas sa aking lalamunan nasa pagitan ng tawa at paghikbi. Kahit mula sa kabilang buhay, mas kilala ako ni Elena kaysa sa sarili ko. Gusto kong maintindihan mo ang isang mahalagang bagay. Ang ginawa mo ay hindi paghihiganti. Ito ay hustisya. May pagkakaiba. Kahit nalilito ang mundo kung minsan sa dalawa, ang paghihiganti ay tungkol sa pagpapasakit sa isang tao dahil galit ka. Ang hustisya ay tungkol sa pagtiyak na hindi na sila makakasakit ng iba. Pinrotektahan mo ang anak natin, ang apo natin, at ang sarili mo. Pinarangalan mo ang buhay na itinayo natin sa pamamagitan ng pagtanggi na ipahintulot itong nakawin. Hindi iyan kalupitan, iyan ay pagmamahal. Ang pangalawang pahina ay mas maikli, ngunit ang nilalaman nito ay magbabago sa lahat. May isa pa akong inihanda. Isang bagay na hindi ko sinabi sa sinuman maliban kay Attorney Sinch. 5 taon na ang nakalipas, nang nagsisimula pa lang si Isay sa middle school, nagbukas ako ng education trust sa pangalan niya. Nagdadagdag ako rito simula noon, paunti-unti mula sa isang account na hindi kailanman nalaman ni Sofia na umiiral. Hindi ito kayamanan, ngunit sapat na para bigyan si Isay ng mga pagpipilian kolehiyo, graduate school, anuman ang landas na napagdesisyonan niyang tahakin. Bumaling ako sa formal na dokumento na nakatiklop sa loob ng liham. Ito ay isang trust agreement na may petsang 5 taon na ang nakalipas na nagtatatag ng Isabella Grace Garcia Education Fund. Ang kasalukuyang balanse, ayon sa nakalakip na statement, ay higit lang sa 8.5 milyon. Si Elena ay nag-iipon para sa kinabukasan ni Isay habang siya ay namamatay sa cancer. Habang nagtitipon siya ng ebidensya at nagtayo ng mga legal na muog at lumalaban sa isang lihim na digmaan laban sa babaeng pumasok sa aming pamilya, tahimik din siyang naglalagay ng pera upang tiyakin na magkakaroon ang kanyang apo ng mga pagkakataon anuman ang mangyari. Si Isay ang liwanag ng ating pamilya, patuloy ng liham. Pinanood ko siyang lumaki mula sa pagiging isang mausisa na bata patungo sa isang mapag-isip na dalaga at palagi kong alam na siya ang makakakita ng katotohanan kapag dumating ang oras.
Nasa kanya ang mga mata ko, Ben, nasabi mo na iyan ng 100 beses. Ngunit mas mahalaga, nasa kanya ang aking mga instinct. Nakikita niya ang hindi nakikita ng iba. Ang trust na ito ay regalo ko sa kanyang kinabukasan, at ang aking paraan ng pagsasabi sa kanya na naniwala ako sa kanya matagal na bago pa siya naniwala sa sarili niya. Ang huling talata ay maikli, ngunit ganap na nagwasak sa akin. Kailangan ko nang umalis, mahal ko. Ang gamot ay nagpapahirap sa pagsusulat, at gusto kong maging malinaw ang mga salitang ito. Salamat sa 10 taon ng kaligayahan. Salamat sa pagiging uri ng lalaki na karapat-dapat protektahan. At salamat sa pagtatapos mo ng sinimulan ko. Magmamasid ako mula sa kung saan man ako, nag-cheer sa iyo, nagmamahal pa rin sa iyo. Habang buhay, Elena, umupo ako sa opisina na iyon at umiyak. Hindi mula sa kalungkutan sa pagkakataong ito, kundi mula sa pag-ibig na sobrang lalim na tila hindi na ito kayang pigilin ng dibdib ko. Iniisip ni Elena ang lahat. Pinrotektahan niya kaming lahat, inayos ang aming kinabukasan, at walang iniwan sa pagkakataon. Kahit sa kamatayan, inaasikaso pa rin niya ang kanyang pamilya. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakaupo roon bago ko narinig ang pagbukas ng pintuan. Pumasok si Isay, ang kanyang mukha ay hindi sigurado, sinabihan ni Attorney Sinch na baka kailangan niya ako. Lolo, sabi niya ng mahina. Ayos ka lang po ba? Itinaas ko ang liham, ang dokumento ng trust, ang patunay ng pagmamahal ng isang lola na umabot sa kabila ng mga taon upang yakapin siya. Anong sabi ni Lola? Tanong ni Isay, lumapit. Ngumiti ako sa pamamagitan ng aking luha at niyakap siya. Sabi niya, palagi siyang naniniwala sa'yo. At tama siya. Nang gabing iyon, pagkatapos basahin ni Isay ang liham at umiyak din, tumayo akong nag-iisa sa sala ng bahay na itinayo namin ni Elena. Ang kanyang litrato ay nakatingin sa akin mula sa mantel, ang pamilyar na ngiti ay nakatigil sa oras, ang kanyang mga mata ay maliwanag pa rin sa katalinuhan at pagmamahal na naglarawan sa aming buhay ng magkasama. Tiningnan ko ang litrato ni Elena sa mantel at ngumiti sa pamamagitan ng aking luha, mas malayo ang pinlano mo kaysa sa inakala namin. Salamat, mahal ko, 6 na buwan ay maaaring magbago sa lahat. Ang woodworking shed na nanatiling natutulog sa loob ng mga taon ay buhay na ulit, na puno ng amoy ng sariwang, sawdust, at ang tunog ng sandpaper laban sa grain. Ginugol ko ang mga linggo sa paglilinis nito, pag-organisa ng mga tool, pinapalitan ang lumang workbench ng bago na ginawa mula sa oak na pinili ko mismo. Sana ay aprubahan ito ni Elena. Palagi niyang sinasabi na ang pagpapagaling ay nangyayari ng pinakamahusay kapag abala ang iyong mga kamay. Lumipat na si Isay ng permanente pagkatapos ng finalization ng mga custody arrangement. Ang kanyang silid ay ang parehong silid na tinulugan ni Miguel noong bata pa siya. At kung minsan ay nahuhuli ko siyang nakatayo sa pintuan, tinitingnan ang mga lumang litrato sa mga dingding. Sinusubukang ikonekta ang nakangiting bata sa mga larawan sa komplikadong lalaki na naging kanyang ama. Mahusay siya sa kanyang bagong paaralan, nagkakaroon ng mga kaibigan, dahan-dahang nagtatayo ulit ng isang buhay na nasira ng mga pagpipilian ng kanyang ina. Tuwing umaga ng Sabado, sumasama siya sa akin sa tow shed. Dating umuupo si Lola Dian, sabi ko sa kanya, isang araw, itinuturo ang kanto kung saan naglagay ako ng bagong stool. Magbabasa siya ng malakas habang nagtatrabaho ako, sabi niya nakakatulong sa kanya ang ritmo ng paglalabas para mag-isip. Dinama ni Isay ang kanyang mga daliri sa makinis na ibabaw ng kahoy na hinuhubog namin sa isang bookshelf. Tutunguhan mo ba ako? Hindi lang manood, kundi gawin talaga. Gusto mong matuto ng woodworking? Tumango siya, ang ekspresyon niya ay seryoso sa paraang nagpaalala sa akin ng sobra kay Elena na sumakit ang dibdib ko. Ginawa po ito ni Lola at ninyo nang magkasama. Ngayon, gusto ko itong gawin kasama ka. Gusto kong gumawa ng isang bagay na tatagal. Kaya tinuruan ko siya. Nagsimula kami sa simpleng mga proyekto. Isang picture frame, isang maliit na kahon ng jewelry, isang bahay ng ibon para sa likod bahay. Natuto siyang magsukat ng 2 beses at magputol ng 1 beses upang damahin ang grain ng kahoy bago magpasya kung paano ito huhubugin upang makahanap ng kasiyahan sa dahan-dahang proseso ng pagbabago ng hilaw na lumber sa isang bagay na maganda. Ang kanyang mga kamay ay naging matigas, lumalim ang kanyang pasensya, at sa isang lugar sa mga tahimik na oras ng shared work, ang kalungkutan na dala niya ay nagsimulang magbago sa isang bagay na mas banayad. Nagsimulang bumisita si Miguel tuwing linggo. Ang unang ilang beses ay awkward, puno ng mahabang katahimikan, at maingat na pag-uusap na iniiwasan ang anumang masyadong masakit. Tatayo siya sa gilid ng shed, pinapanood kami ni Isay na nagtatrabaho, hindi sigurado sa kanyang lugar sa bagong configuration na ito ng pamilya. Ngunit dahan-dahan, tentatively, nagsimula siyang lumahok. Hinawakan niya ang mga board habang pinuputol ko ang mga ito. Tinulungan niya si Isay na isand ang mga gilid ng kanyang mga proyekto.
Naalala niya ang mga kasanayan na itinuro ko sa kanya mga dekada na ang nakalipas nang siya ay bata pa at sabik, at hindi pa nawawala sa isang babae na nakita siya bilang isang paraan lang sa isang dulo. Isang hapon, habang si Isay ay nasa loob at nagluluto ng tanghalian, umupo kami ni Miguel sa bench, sa labas ng shed, nakatingin sa likod bahay kung saan siya naglaro noong bata pa siya. Ang katahimikan sa pagitan namin ay komportable na ngayon, kinita sa pamamagitan ng mga buwan ng maliliit na sandali at maingat na pagtatayo ulit. Dapat ay pinrotektahan kita, Tay, sabi niya sa wakas. Sa lahat ng mga taon na iyon, pinanood ko siyang tratuhin ka na parang wala kang halaga at wala akong sinabi. Hinayaan ko siyang kumbinsihin ako na ikaw ang problema. Hinayaan ko siya, nabulag ka ng pag-ibig, mariin kong sabi. Nabulag din ako minsan. Nang makilala ko ang nanay mo, hindi ako makakita ng tuwid sa loob ng ilang linggo. Normal yan sa pag-ibig, hindi yan kahinaan, pagiging tao lang yan. Umiling siya, masyadong madali iyan. Gumawa ako ng mga pagpipilian. Nanatili akong tahimik nang dapat ay nagsalita ako. Pinili ko ang kanyang ginhawa kaysa sa iyong dangal. Oo, sumang-ayon ako. Ginawa mo. At ngayon, pumipili ka ng iba. Iyan ang mahalaga. Bumaling sa akin si Miguel upang tumingin sa akin, ang kanyang mga mata ay may pulang gilid. Paano ko ito gagawing tama? Pagkatapos ng lahat ng nangyari, paano ko ito gagawing tama kailanman? Inilagay ko ang kamay ko sa kanyang balikat sa paraang ginawa ko noong bata pa siya, at ang mundo ay tila masyadong malaki at nakakatakot upang harapin ng nag-iisa. Ginagawa mo na, sabi ko. Narito ka. Sa pamamagitan ng bintana ng kusina, nakita ko si Isay na nanonood sa amin. Nang nakita niya ang mga mata ko, ngumiti siya isang tunay na ngiti, mainit at walang pagtatanggol, ang uri na hindi ko nakita, mula sa kanya simula noong bago gumuho ang lahat. Nasasaksihan niya ang isang bagay na hindi niya kailanman naranasan noon, ang kanyang ama at lolo na nakaupo ng magkasama sa kapayapaan. Dalawang lalaki na nakahanap ng kanilang daan pabalik sa isa't isa, sa pamamagitan ng pagkawasak ng pagtataksil. Noong gabing iyon, pagkatapos umuwi ni Miguel, at matapos ni Isay ang kanyang pan-homework, umupo ako ng mag-isa sa desk, sa aking silid tulugan at binuksan ang journal na ibinigay sa akin ni Elena taon na ang nakalipas. Hindi ako masyadong manunulat, ngunit kamakailan ay nakita ko ang ginhawa sa pagtatala ng aking mga iniisip at paglikha ng isang tala ng kakaiba, masakit, at sa huli ay mapagtubos na kabanata ng aking buhay. Isinulat ko ang isang linya sa sariwang pahina, hindi ako nawalan ng pamilya, nabawi ko ang isa. Ang paglubog ng araw ay nagpipinta ng kalangitan sa mga kulay ng orange at pink. Nang kumatok si Isay sa pintuan ko at nagtanong kung gusto kong panoorin ito kasama siya, tumayo kami sa likod na beranda ng magkasama. Nakabalot sa uri ng komportableng katahimikan na nagmumula lang sa tunay na pag-unawa. Lolo, tanong niya ng mahina habang lumalalim ang mga kulay. Pwede ba tayong manatili rito habang buhay? Inilagay ko ang braso ko sa kanyang mga balikat at ngumiti. Ito na ang bahay mo ngayon. At magiging ganoon palagi. Isang taon hanggang sa araw na lumabas ako sa bahay na iyon sa Maple Ridge Drive, tumayo ako sa aking harap na beranda at pinanood ang paglalahad ng umaga. Ang hardin ay sumabog sa kulay. Tulips at daffodils. At ang unang matatapang na roses ng season, lahat ay mga inapo ng mga bulaklak na itinanim ni Elena noong bata pa kami at inakala naming mayroon kaming walang hanggan. Ang hangin ay amoy sariwang lupa at posibilidad. At sa isang lugar sa puno ng akasya, isang kardinal, ang kumakanta ng parehong kanta na kinanta nito tuwing tagsibol sa loob ng matagal na panahon na naaalala ko. Ako ay 73 taong gulang at hindi pa ako nakaramdam ng mas buhay kailanman. Pumasok ang kotse ni Isay sa driveway pagkatapos lang ng 9, eksakto sa schedule. Nag-umpisa siyang magkolehiyo sa Taglagas, pumili ng isang unibersidad na sapat na malapit upang makauwi siya tuwing dala weekend. Ang Education Fund, na lihim na nilikha ni Elena, ay sumaklaw sa kanyang tuition at tirahan na may sapat pa upang bigyan siya ng kalayaan. Ang kalayaan na pag-aralan ang minamahal niya upang tuklasin kung sino ang gusto niyang maging upang magtayo ng isang kinabukasan na hindi pinipigilan ng financial worry. Nag-major siya sa architecture, sinabi niya sa akin kamakailan, dahil gusto niyang magdisenyo ng mga bagay na tatagal sa kanya, mga bagay na magbibigay silungan sa mga tao matagal na, pagkatapos siyang wala na. Narinig ko ang impluwensya ni Elena sa mga salitang iyon, at nagpatibay ito sa aking puso sa pagmamalaki. Magandang umaga, Lolo, tawag niya, lumabas sa kanyang kotse na may dalang isang bag ng mga grocery sa kanyang mga braso. Nagdala ako ng mga gamit para sa hapunan sa linggo. Pupunta si Papa mamaya para tumulong sa deck. Lumitaw ang truck ni Miguel sa dulo ng kalye na parang may nag-utos. Lumipat siya sa isang maliit na bahay mga 10 minuto ang layo. Isang katamtamang lugar na may workshop, sa garahe kung saan nagsimula siyang gumawa ng furniture, sa kanyang spare time.
Ang diborsyo ay natapos 6 na buwan na ang nakalipas, at bagaman masakit ang proseso, lumabas siya mula rito na mas matatag kaysa sa nakita ko sa kanya sa loob ng maraming taon. Halos araw-araw na siyang bumibisita ngayon, humihinto pagkatapos ng trabaho upang magbahagi ng isang tasa ng kape, ginugugol ang mga weekend, tinutulungan ako sa mga proyekto sa paligid ng ari-arian. Binabawi namin ang nawalang oras, nagtatayo ulit ng relasyon na halos nasira ng katahimikan at manipulasyon. Nagtipon kaming 3 sa likod na beranda, nagpaplano ng trabaho sa hapon sa bagong deck. Gumagawa ako ng lugar kung saan maaari kaming umupo ng magkasama tuwing gabi ng tag-araw, nanonood ng mga fireflies, at nagkukuwento sa paraang dapat gawin ng mga pamilya. Ikinakalat ni Isay ang mga blueprint na draft niya bilang isang class project, itinuturo ang mga pagbabago na sa palagay niya ay magpapabuti sa disenyo. Pinag-aralan ito ni Miguel ng may tunay na interes, nagtatanong, nag-aalok ng mga mungkahi. Ang pag-uusap ay dumaloy ng madali, na may pagtawa at ang komportableng katahimikan ng mga tao na hindi na kailangang punan ang bawat sandali ng mga salita. Hindi ko siya napansin sa una, wala sa amin ang nakapansin. Sa kabila ng kalye, kalahating nakatago sa likod ng bakod ng kapitbahay, isang babae ang nakatayo, nanonood. Mas payat siya kaysa sa 1 taon na ang nakalipas, ang kanyang mga damit ay luma at hindi akma, ang kanyang buhok ay nakatali sa isang walang ingat na ponytail. May hawak siyang tasa ng kape na papel sa isang kamay, ang uri na nakukuha mo mula sa mga gasolinahan, at nakatayo siya ng napakatahimik na, parang siya ay isang estatwa. Si Sofia Ovina, anuman ang pangalan niya ngayon. Sandali ko lang siyang nakita habang bumaling ako upang kumuha ng mas maraming kape mula sa kusina. Sa isang sandali, nagtagpo ang aming mga mata, sa kabila ng distansya ang matandang lalaki na kinutya niya at ang predator na minamaliit siya. Ang kanyang mukha ay walang ekspresyon, ngunit ang kanyang mga mata ay may hawak na isang bagay na kinilala ko. Hindi galit, hindi poot, kundi kawalan lang ang hungkag na tingin ng isang taong nawalan ng lahat, at sa wakas ay naintindihan na hindi na ito babalik kailanman. Pinanood niya kami marahil sa loob ng 1 minuto pa, pinapanood si Isay na tumawa sa isang bagay na sinabi ni Miguel, pinapanood si Miguel na tinapik ako sa balikat. Pinapanood ang pamilya na sinubukan niyang angkinin, na nagpapatuloy nang wala siya. Pagkatapos, tumalikod siya at lumakad palayo, nawawala sa kanto ng hindi lumingon. Walang ibang nakapansin. Naging siya ang pinakakinatatakutan niya, hindi nakikita, walang kaugnayan, nakalimutan. Hindi ko ito binanggit kina Isay o Miguel. Hindi na kailangan. Si Sofia ay hindi na bahagi ng aming kuwento. Isa lang siyang anino na dumadaan sa gilid ng aming buhay. Isang paalala kung gaano kami kalapit sa pagkawala ng lahat, at kung gaano karami ang nakuha namin sa pamamagitan ng pagtanggi na hayaan siyang manalo. Nang gabing iyon, pagkatapos umuwi ni Miguel at matapos ni Isay ang kanyang homework, umupo ako ng mag-isa sa sala na may tant photo album ni Elena na nakabukas sa aking kandungan. Ang mga pahina ay puno ng mga dekada ng alaala, ang araw ng aming kasal. Ang mga unang hakbang ni Miguel, mga family vacation, at holiday dinner, at ordinaryong mga hapon na tila hindi kapansin-pansin noong panahong iyon, ngunit ngayon ay nagniningning sa pagiging mahalaga. Pumunta ako sa paborito kong litrato, ang isa ni Elena na nakatayo sa mismong hardin na ito, marumi ang kanyang mga kamay mula sa pagtatanim, ang kanyang ngiti ay maliwanag sa simpleng kagalakan ng paglikha ng isang bagay na maganda. Ginawa natin, mahal, sabi ko ng mahina, dinadama ang kanyang mukha sa pamamagitan ng proteksiyon na plastik. Pinrotektahan natin silang lahat. Nakabalik si Miguel. Magiging kahanga-hanga si Isay. At ako? Nandito pa rin ako, nakatayo pa rin, nagpapasalamat pa rin sa bawat araw na ibinigay mo sa akin. Isinara ko ang balam. At inilapag ito, pagkatapos ay naglakad sa bintana, upang tingnan ang hardin, na itinanim niya, maraming taon na ang nakalipas. Ang mga bulaklak ay dahan-dahang gumagalaw sa hangin ng gabi, buhay at lumalaki, dinadala ang kanyang pagmamahal sa mga season na hindi na niya makikita. Ang ilang tao ay nagtatayo ng mga pamilya, ang iba ay sumusubok na sirain sila. Natutunan ko ang pagkakaiba sa pinakamahirap na paraan sa pamamagitan ng pagtataksil at heartbreak, at ang mahabang dahan-dahang pagtatrabaho ng pagtatayo ulit ng nasira, ngunit may natutunan din akong iba. Isang bagay na alam ni Elena sa simula pa lang. Hindi mo kailangan ng paghihiganti upang talunin ang iyong mga kaaway. Kung minsan, kailangan mo lang tigilan ang pagprotekta sa kanila mula sa mga kahihinatnan ng sarili nilang mga pagpipilian. Hindi ko sinikap sirain si Sofia. Simpleng tumigil ako sa pagprotekta sa kanya mula sa katotohanan. At sa huli, sapat na iyon. Kumanta ulit ang kardinal mula sa puno ng akasya at ngumiti ako. Iyon ang taon nang natutunan ni Sofia ang pinakamahirap na katotohanan sa lahat. Hindi siya kailanman kailangan ni Ben. Sila ang nangangailangan sa kanya. At sa oras na naintindihan niya iyon, huli na ang lahat.